Si Eita ay isang malungkot at lulong sa masamang bisyo na ayaw magkaroon ng kasintahan dahil hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng blackmailan siya ng pinakapopular na babae sa eskwelahan para maging peke niyang kasintahan. Ngunit sa huli, nilinlang niya ito upang mapaikot sa kanyang kagustuhan. Ngunit bago ito, ang tanging babae lang sa buhay ni Eita ay ang kanyang kaibigan mula pagkabata na nagngangalang Chiwa na napakapayat at hindi kaakit-akit. Para na rin siyang lalaki. Isang araw pagkatapos ng hapunan, pinapaalalahanan ni Chiwa si Eita tungkol sa maganda at bagong lipat na estudyante sa klase nito at tinanong kung may interes ba siya rito. Gayunpaman, nilinaw ni Eita na interesado lamang siya sa pag-aaral, na palihim namang ikinatuwa ni Chiwa. Kinabukasan sa eskwelahan, nag-uusap si Eita sa kanyang kaibigan nang pumasok ang pinakamaganda sa klase, si Masuzo, at naging sanhi upang tumitig ang lahat, maliban kay Eita na binaliwala ang kanyang presensya tulad ng pagbabaliwala ng iyong ama sa iyo. Kalaunan, inihayag ng guro na aayusin ang kanilang mga upuan kaya napunta si Eita sa likuran. Ngunit sa kanyang gulat, umupo rin si Masuzo sa tabi niya, na nagdulot upang isumpa ng mga lalaki kung gaano kaswerte si Eita. Gayunpaman, sa lahat ng oras ng klase, halos hindi pinansin ni Eita ang pinakamaganda sa klase, na nagpakuryoso kay Masuzo tungkol sa kanya. Sa sumunod na 2 araw, ang mga gunner sa klase ay nagpapatuloy. Ang masilayan si Eita nang may panibugho dahil nakakaupo siya malapit sa isang diyosa, ngunit mas gusto niyang titigan ang kanyang mga libro sa buong araw. Ang ilan sa mga lalaki ay nagmamakaawa pa nga sa kanya na subukan ang karanasan sa pag-ibig, ngunit tumatanggi si Eita dahil sa totoo lang ay ayaw niya sa pag-ibig. Gayunpaman, isang araw, lumapit si Masuzo kay Eita at biglang nagtanong kung pwede silang maglakad pa uwi ng magkasama. Agad na nabahala si Eita dahil ang tanging babae na naghahanap ng kanyang kumpanya ay mula sa mga babaeng may hindi magandang reputasyon, kaya't iginiit niyang malaman kung ano ang pakay ni Masuzo. Sa kanyang pagkabigla, inanunsyo ni Masuzo sa harap ng buong klase na gusto niya si Eita at gusto niyang siya ang makasama niya sa kanyang unang pag-ibig. Ngunit nang si Masuzo, naging matindi ang mga pakiusap Eita ay mabilis na walang pagpipilian kundi sumuko. Ilang sandali lang, naglakad pa uwi sina Eita at Masuzo na magkahawak kamay at halos maputol ang leeg ng mga estudyante sa kakatingin. Gayunpaman, pagkalabas nila sa paningin, itinigil ni Eita ang pagpapanggap at hiniling na malaman kung bakit nagsinungaling si Masuzo ng ganoon. Dito, nagpakita si Masuzo ng nakakatakot na ngiti at nagpas siyang umamin. Nagrereklamo siya na 2 buwan pa lang siya sa kanilang paaralan at nakatanggap na siya ng 58 pagtatapat mula sa mga talunan na malamang ay nagpupuyat sa gabi sa panunood ng mga anime recap. Nang tanungin ni Eita kung bakit hindi na lang siya makipag-date sa isang gigachat sa halip. Ibinunyag ni Masuzo na tulad din ni Eita, hindi siya naniniwala sa pag-ibig at ayaw niyang makisali rito. Dito, napagtanto ni Eita na nagpapanggap lang ito na gusto siya, para akalain ng ibang lalaki na mayroon na siyang kasintahan at iwanan na siya, ngunit tumanggi siyang masangkot sa kanyang plano. Bigla, inilabas ni Masuzo ang lumang tala-arawan ni Eita at nagsimula siyang magpanik dahil ito lang ang bagay na mas madilim kaysa sa kanyang browser history. Sinubukan ni Eita na agawin ang libro mula kay Masuzo. Ngunit ibinunyag nito na nakagawa na siya ng mga kopya ng bawat pahina at nagbabantang aksidenteng ilabas ang mga ito kung hindi siya makikipagtulungan. Naluhod si Eita, at dahil wala ng ibang pagpipilian, pumayag siyang maging peking nobyo ni Masuzo at magkasama silang umuwi. Gayunpaman, alam ni Eita na nagsisimula pa lang ang kanyang mga problema dahil may isa pang babae na mas baliw pa rito. Pagkatapos, habang pauwi sila, nahabol ni Chiwa sina Eita at Masuzo na magkahawak kamay na parang tunay na magkasintahan at sumigaw ng buong lakas. Ikinagulat ni Masuzo, na pagkatapos ay tinanong si Eita kung sino ang sumisigaw na kabuti. Pagkatapos ay ipinakilala ni Chiwa ang sarili bilang matapat na kasama ni Eita at humarap upang tanungin si Eita kung bakit siya nagka-girlfriend nang walang pahintulot niya. Bago pa makapagsalita si Eita, tinanong ni Masuzo si Chiwa kung bakit kailangan ng pahintulot nito at ipinaliwanag ni Chiwa na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang kanyang nakakahiya na mga sekreto. Pagkarinig nito, ipinahayag ni Masuzo na makikipag-date siya kay Eita at habang umaalis sila, nakaramdam ng pagtataksil si Chiwa. Kalaunan ng araw na yon,
Nakita ni Eita si Chihua na ibinubuhos ang kanyang pagkadismaya sa isang di nakikitang kalaban at pinaalalahanan siya na mapanganib ito sa kanyang kalusugan. Ngunit sinabi ni Chihua na pinagbawalan lang siya makipaglaban sa mga laban at idinagdag na magkakaroon siya ng astig na nobyo sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagkomento si Kaoru, kaibigan ni Eita, kung paano siya nagmula sa pagsasalita ng masama tungkol sa pag-ibig. Sa pakikipag-date sa pinakamagandang babae sa eskwelahan at idinagdag na kakatwa ang mga kilos ni Chihua maghapon. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Eita na ayusin ang mga bagay-bagay kay Chihua bago magpatuloy sa pakikipag-date kay Masuzo. Kalaunan, habang pauwi na sina Eita at Masuzo, sinubukan ni Eita na tanungin siya, ngunit pinigilan siya nito at sinabing alam niyang nais niyang itanong kung pwede niyang sabihin kay Chihua na peke ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay ipinunto niya na nakakaramdam siya ng pananagutan sa kakatwang kilos ni Chihua. Ngunit nang sabihin ni Eita na sisiguraduhin niyang mananatili itong sekreto, tumanggi si Masuzo, na sinasabing masisira nito ang kanilang pagpapanggap. Pagkatapos, inihayag ni Eita na ang layunin ni Chihua ay maging popular, kaya tinanong ni Masuzo si Eita kung may gusto si Chihua sa kahit sino. Nang sabihin niyang wala, hiniling ni Masuzo na ayusin niya ang isang pagpupulong kay Chihua kinabukasan. Kinabukasan, dinala ni Eita si Chihua sa isang silid ng club kung saan sinubukan ni Masuzo na hikayatin si Chihua na sumali sa kanyang club dahil nahihirapan siyang maging popular sa mga lalaki. Pagkatapos ay tinanong ni Chihua kung bakit siya nag-aalala, at inihayag ni Masuzo na hawak niya sa palad ang mga estudyanteng lalaki. Habang namangha si Chihua dito, ipinaliwanag ni Masuzo na utang niya ang kanyang popularidad sa isang notebook. Noon din, nagdala siya ng libro ni Eita, at habang sinusubukan niyang agawin ito mula sa kanya, hinihila siya pabalik ni Chihua. Inihayag ni Masuzo na ang libro ay puno ng alaala tungkol sa kanyang unang pag-ibig, at idinagdag na ito ang banal na kopeta ng pag-akit. Nakikita ang pagtaas ng interes ni Chihua. Idinagdag ni Masuzo na nagsasagawa ang club ng mga eksperimento sa paggawa ng mga tao na maging popular, upang matupad ang huling hiling ng kanyang unang pag-ibig bago siya misteryosong naglaho sa tindahan ng gatas. Kaya nagmamakaawa siya kay Chihua na sumali sa club, at idinagdag na sila lang ni Eita ang magiging miyembro kung hindi siya sasali. Pagkarinig nito, agarang tinanggap ni Chihua ang alok, ngunit nang subukang bigyan siya ng babala ni Eita. Pinagalitan niya ito dahil gusto nitong mapag-isa kasama si Masuzo. Pagkatapos, itinuro ni Eita na kailangan nila ng pahintulot para makabuo ng isang club, ngunit ibinunyag ni Masuzo na nagawa niyang pakiusapan ng maganda ang dating moderator ng T-Club para tulungan silang buuin ang club. Kalaunan sa club, iminungkahi ni Masuzo na humanap si Chihua ng lalaking aakitin, kaya tinanong siya ni Eita kung may crush siya sa sinumang lalaki sa eskwelahan. Makalipas ang ilang sandali, binanggit ni Chihua na may gusto siya kay Sakata, isang gwapo sa basketball team, na pinagkakaingayan ng mga babae. Sa simula, sinabi ni Masuzo na hindi yun magandang ideya, ngunit bigla siyang nagbago ng isip nang maalala niya na kaklase niya ang kapatid ni Sakata, at mas mapapadali nito ang pagkuha ng atensyon ni Sakata. Nang itinuro ni Eita na mukhang hindi nasasabik si Chihua sa ideya, biglang kinuha ni Masuzo ang kanyang kwaderno at sinimulang basahin ang isang kakaibang entry tungkol sa kanyang gitara. Napangiwi si Eita sa pakikinig dito, ngunit tinapos ni Masuzo ang kanyang pagbasa at sinabi na ang mga lalaking nagigitara ay ginagawa ito para maging popular. Pagkatapos ay ipinaalala ni Chihua sa kanya na hindi siya marunong maggitara, ngunit kinuha ni Masuzo ang isang guitar case at iniabot ito kay Chihua. Sinabihan siyang dalhin ito sa paligid ng eskwelahan at umaktong parang isang profesional na music hero. Nang itinuro ni Chihua na wala siyang alam na anumang mga musikang kanluranin o mga artista, sinabi ni Masuzo sa kanya na kumuha lang ng kung anong pangalan mula sa Spotify at magkunwari na siya ay tagahanga na simula pa pagkapanganak. Pagkatapos nito, nagpasya silang perpektuhin ang kanilang mga plano sa panunukso. Kinabukasan sa klase, habang ang mga mata ni Eita ay nakatutok sa pinto na parang isang security cam, biglang dumating si Chihua dala ang kanyang guitar box at kinawayan si Eita, na agad namang nagtanong kung may isa pa siyang gig. Bigla, nilapitan siya ng ilang babae upang itanong kung siya ay tumutugtog sa isang banda, ngunit sinabi ni Chihua na minsan siyang nagtutugtog sa istasyon. Naintriga, tinanong ng isa sa mga babae ang kanyang musikal na kagustuhan, ngunit nang ang sagot niya ay hindi tumunog ng anumang pamilyar.
Sinimulan niyang ipagtanggol ang kanyang kathang-isip na banda ng buong kumpiyansa, habang nagkukunwari si Masuzo na malalim ang iniisip. Noon din, hiniling ng mga babae kay Chihua na ipakita ang kanyang gitara, ngunit tumanggi siya, at habang sinusubukan ng mga babae na hikayatin siya, dumating si SSS, na nagsabing si Sakata ay mahilig din sa gitara. Nang idinagdag niya na magkakasundo sina Chihua at ang kanyang kapatid at hiniling kay Chihua na tumugtog ng kung ano, biglang bumuhos ang kanyang pagkakaiba at nagtanghal siya gamit ang lalagyan ng gitara. Matapos siyang umalis ng mabilis sa lugar, nakita ni Eita si Masuzo na pinipigilan ang tawa at nalungkot para sa kanyang kaawa-awang kaibigan. Maya-maya, dumating sila sa club, silid at nakita si Chihua na naghihintay sa kanila. Kaya pinagalitan siya ni Eita sa paghawak sa kaso nang hindi iniisip ang kanyang kalusugan. Habang nagsosorry si Chihua para dito, nagtago si Masuzo sa likod ng pinto na parang isang may pagkukulang at nagkomento na nagtagumpay si Chihua sa pag-iwan ng impresyon. Ngunit itinuro ni Eita na magiging usap-usapan siya sa maling dahilan. Nang marinig ito, sinabi ni Masuzo na ang daan sa pakikipag-date ay nagsisimula sa pagkuha ng interes ng isang tao sa kanila. Tinanong naman ni Chihua si Masuzo kung ano ang nakakuha ng interes niya kay Eita, at ipinaliwanag niya na nakita nito ang kanyang matagumpay na sekreto at kinailangan niyang sumama sa kanya. Sa kanya, dahilan para matarante si Eita habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos niyon, habang nakaluhod si Eita na may magaang pisngi, sinubukan ni Masuzo na turuan si Chihua kung paano makaakit ng lalaki sa hindi nararapat na paraan, ngunit sinabi ni Chihua na hindi siya interesado. Bigla, sinubukan ni Masuzo na guluhin ang isip ni Eita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na mapanukso, habang labis na nagalit si Chihua at lumabas ng silid. Agad, tinanong ni Eita kung nabaliw na ba siya, kaya sinabi ni Masuzo na kontrolado ni Chihua si Eita at tinanong kung bakit siya laging kasama nito. Bilang sagot, sinabi ni Eita na magkababata sila at magkapit-bahay. Nang sabihin ni Masuzo na akala niya, aalis si Chihua sa club pagkatapos ng kaguluhan sa klase. Sabi ni Eita na hindi maaaring umalis si Chihua sa club hanggang hindi niya nakakamit ang kanyang layunin. Bukod dito, isinalaysay niya kung paano siya dating bituin ng kendo team, ngunit na-aksidente at hindi na nakasali. Ngayon na nakahanap na siya ng ibang pagbubuhusan ng kanyang puso, sinabi ni Eita na hindi siya maaaring huminto. Kaya sinabi ni Masuzo na naiintindihan niya kung bakit kaibigan pa rin ni Eita si Chihua at sinabihan siya na boyfriend na niya ito. Nagulat, pinapaalalahanan siya ni Eita na peke lang siya, ngunit sinabi niya rito na huwag intindihin ang ibang babae kapag kasama niya. Kinabukasan, sa pagpupulong ng club, may kakaibang suhestyon si Masuzo na kailangan nilang lumaban sa kung anuman para maging popular. Nang tanungin ni Chihua kung ano ang ibig niyang sabihin, bigla na lang inilabas ni Masuzo ang notebook ni Eita at sinimulang basahin ang isa pang nakasulat dito, na ikinahihiya ni Eita dahil sa kanyang naiibang imahinasyon. Matapos sandaling pag-usapan ang kanilang mga imahinasyon noong bata pa, nagpasya si Masuzo na sumulat ng isang script para matulungan silang maisakatuparan ang kanilang imahinasyon at sinabi na si Chihua at Eita ang aarte rito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Chihua kung makakapagpasikat ba yun sa kanya, at tiniyak ni Masuzo na oo, dahil hindi kailanman nagkakamali ang kanyang manual. Ilang araw pagkatapos nito sa klase, bigla na lang pumasok si Chihua sa klase. At ginaganapan ang kanyang bahagi sa script, at habang nagtataka ang lahat kung nawala na ba siya sa sarili, nakikisakay si Eita. Umaarte bilang bahagi ng script sa harap ng lahat sa klase. Pagkatapos niyang umarte at tumakbo palabas, biglang nagpalakpakan ang mga kaklase ni Eita habang pinupuri ang kanilang performance. Noon din, isang lalaki ang nagtanong tungkol sa pamagat ng kanilang teaser at nagtanong kung iaarte pa ba niya ang nalalabi sa isang entablado sa kung saan. Habang nagkakagulo ang lahat na makita ang nalalabi, nararamdaman ni Masuzo na isa siyang bigo dahil ang kanyang obra maestra ay nagmukhang isang teaser lamang. Nang araw na yun sa silid ng club, inihayag niya na oras na para subukan ni Chihua ang kanyang swerte kay Sakata, dahil ang pag-ibig niya. Siguradong tumaas ng husto ang mga puntos dahil sa kanyang pagtatanghal. Gayunpaman, iminungkahi ni Eita na maghinay-hinay sila, na sinasabing ang isang simpleng pagtatanghal ay hindi kasing epektibo ng isang mas personal na diskarte. Nang sumang-ayon si Masuzo at sinubukan mag-isip ng iba, nagpasya si Chihua na akitin ang taong kinagigiliwan sa lumang paraan.
Pagkatapos ng klase, tinanong ni Eita si Chihua sa tindahan kung gusto ba talaga nitong yayain si Sakata, at kinumpirma naman nito na oo, kaya't binigyan siya nito ng good luck at nangakong hahagisan siya ng salo-salo kung magtagumpay siya. Kinabukasan, naghulog si Chihua ng sulat sa shoe locker ni Sakata at hinintay siya sa bubong ng paaralan. Habang pinapanood ni na Eita at Masuzo mula sa malapit. Hindi nagtagal, dumating si Sakata at sinabing sa tingin niya ay cute ito. Matapos magkomento tungkol sa pagtugtog nito ng gitara at pag-arte, sinabi ni Sakata na ito ang tipo niya at iminungkahi na manood sila ng pelikula ng magkasama. Kalaunan, pauwi na sila, ipinagyabang ni Masuzo kung paano ang pagkapanalo ni Chihua ay panalo para sa club at idinagdag na talagang epektibo ang kanyang manual sa panunukso. Narinig ito, sumingit din si Chihua na kahanga-hanga ang sulat sa kwaderno, ngunit tinanong ni Eita kung bakit niya nasabi yun. Kaya, ipinaliwanag ni Chihua na astig kung paano naniwala ang manunulat sa kanyang imahinasyon ng walang takot. Pagkatapos, sinabi ni Masuzo kay Chihua na hindi pa siya pwedeng mag-relax dahil magsisimula ang labanan sa araw ng kanyang date. Kaya, nagpasalamat si Chihua kay Masuzo, na siyang pumansin na hindi siya mukhang excited, kaya ngumiti lang si Chihua ng pilit. Sa gabi, tinawag ni Eita si Chihua para maghapunan at dinala siya sa isang mesa na puno ng kanyang mga paboritong pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya na ipinagdiriwang nila ang matagumpay niyang proposal. Gayunpaman, si Chihua, na hindi mukhang excited, ay nagtanong kung bakit sila nagdiriwang, at sinabi ni Eita na gugustuhin siyang maging ng bawat babae at magnanais sa kanya ang bawat lalaki. Nang idinagdag ni Eita na ang ibang mga babae, baka kamuhiin siya dahil dito, bigla niyang napansin ang tingin sa mukha ni Chihua at nanigas. Kaya, tinanong ni Chihua kung ayos lang sa kanya na makipag-date siya sa ibang lalaki, at tinukoy ni Eita na yon ang dahilan kung bakit siya sumali sa club. Nang sabihin niyang nagbunga na rin sa wakas ang kanyang mga pagsisikap, biglang lumuha si Chihua at hindi sumang-ayon sa kanya, sinabing pinagsisisihan niyang maging kaibigan niya noong bata pa sila. Nang marinig ito, sinagot siya ni Eita ng matindi, kaya ipinaalala ni Chihua sa kanya na mas matanda siya. Pagkatapos nito, idinagdag ni Eita na parang pamilya sila at sinubukang panasan ang luha niya. Ngunit sinampal ni Chihua ang kamay niya at tumakbo palabas. Nang gabing yun, naalala ni Eita nang umuwi si Chihua pagkatapos ng kanyang mga operasyon at dinalaw siya. Isiniwalat niya na makakaya na niyang maglakad pagkatapos matanggal ang cast, ngunit nang sabihin ni Eita na babalik na siya sa kendo, ipinahayag ni Chihua na hindi na niya kayang mag-kendo, dahil pinayuhan siya ng kanyang doktor na iwasan ang anumang nakakapagod. Nang marinig ito, sinabi ni Eita na tiyak na charlatan ang doktor, ngunit sinabi ni Chihua na siya ang pinakamagaling na doktor sa syudad. Pagkatapos nito, tinanong ni Chihua si Eita kung ano ang balak niyang gawin, at ipinaliwanag niya na nagloko ang kanyang mga magulang sa isa't isa at iniwan siya bago tuluyang maglaho. Nang marinig ito, tinanong ni Chihua kung ano ang balak niyang gawin, at ipinahayag ni Eita na bagaman may tiyahin siya na maaaring mag-alaga sa kanya, hindi siya umaasa dito. At dahil walang ibang kamag-anak na gustong kumupkup sa kanya, sinabi niya na siya'y nakatira ng mag-isa. Nang marinig ito, tinanong ni Chihua kung aalis na siya, ngunit sinabi ni Eita na hindi, na nagbigay kay Chihua ng guminhawa. Pagkatapos nito, nag-alok siya na ipagluto siya ng pagkain, ngunit ang natapos niyang niluto ay isang buhawi. Nang ibigay ni Chihua ang kanyang matapat na pagsusuri, sinabi ni Eita na kaya niyang tapatan si Gordon Ramsay kung seseryosohin niya ito. Maya-maya, sinabi ni Chihua na hahanap siya ng ibang bagay na gusto niyang gawin dahil hindi na siya makakakendo. Pagkatapos ay tinanong niya si Eita tungkol sa kanyang mga libangan, ngunit sinabi niya na wala siyang libangan, dahil siguro natutulog siya nang ipinamamahagi ang mga utak at talento. Matapos nito, idinagdag niya na magiging doktor siya kung mas matalino siya, para maayos niya ang balakang nito. Bigla, napaiyak si Chihua, at tinanong niya kung bakit ito umiiyak. Bilang tugon, sinisi niya ito sa pagpapaluha sa kanya, kaya't agad nagpa siya si Eita at inihayag na magiging doktor siya para lang ayusin ang balakang nito. Kinabukasan, nagising si Eita na galit kay Chihua at napagtantong late na siya, kaya dali-dali siyang pumunta sa istasyon ng tren, kung saan niya nakasalubong si Masuzo at nagulat. Nang makita siya, tinanong niya kung pumunta rin ito para kumustahin ang araw ni Chihua.
Ngunit sinabi ni Masuzo na nandoon lamang siya bilang presidente ng club upang masaksihan ang pagkumpirma ni Chiwa ng relasyon nila ng kanyang hati. Kaya si Eita, itinuro na panunuurin lang nila ang pagkikita ng mga ito at idinagdag na pupunta siya sa library para gumawa ng kapaki-pakinabang sa buhay niya. Sumang-ayon naman si Masuzo at hinawakan ang braso niya, dahilan para sabihin niyang hindi siya naka-fake boyfriend duty. Ngunit sinabi ni Masuzo na walang araw ng pahinga at pinatahimik siya sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang mga plushie. Habang naghihintay si Chihua sa kanyang date, pinuri ni Eita ang magandang damit niya, at ibinunyag ni Masuzo na siya ang pumili nito para sa kanya. Ikinagulat ni Eita na may kabutihan pa siyang natitira. Matapos maghintay ng matagal si Chihua at walang matanggap na text mula kay Sakata, sumulpot ang ulol kasama ang kanyang kawan at sinisimulang tuksuhin siya dahil may pastahan sila na maghihintay siya kahit umulan ng asupri. Habang pinapanood ni na Eita at Masuzo kung paano sinisira ni na Sakata at ng mga kaibigan niya si Chihua gamit ang mga salita, inihayag ni Masuzo na si Sakata ay isang taong may mga babalang senyales na nagpapalit-palit ng mga kasintahan parang wallpaper ng telepono. Naiinis na pagtanto ni Eita na alam na ni Masuzo na mangyayari yun. Kaya sinubukan niyang puntahan para sagipin si Chihua, ngunit pinigilan siya nito, sinabing wala silang kinalaman dito. Lalong pinasama pa, idinagdag niya na maaaring maging bato ang puso ni Chihua tulad nila dahil sa karanasan. Nainis si Eita rito, kaya nagtanong siya kung biro lang ba ang club para sa kanya, ngunit itinuro ni Masuzo na kahit alam niya na ang club ay binuo sa kasinungalingan at umamin na siya ay gulo sa anyong tao. Gayunpaman, napagtanto ni Eita na sinusubukan lamang niyang magpanggap na kontrabida, kaya hinawakan niya siya at sinabi na kahit pareho silang nakalalason, hindi nila mapipilit ang iba na maging kasing sira nila. Nang lumingon si Eita upang umalis, hinawakan siya ni Masuzo at sinabihan siyang huwag iwanan ng mag-isa, ngunit sinabi ni Eita sa kanya na panuorin siyang iligtas ang araw. Mabilis, tumakbo siya patungo sa pinangyarihan, pakiramdam niya'y napakagaling niya. At sinubukang sumuntok ng parang si Superman, ngunit nagbigay daan lamang sila. Sinisira ang kanyang Justice League moment. Nang tanungin ni Sakata si Eita kung anong pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng isip ang kanyang nilisan, ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ni Chihua noong bata pa sila. Gayunpaman, nang tanungin ni Sakata kung ano ang gusto niya, biglang nagsimulang magpanggap si Eita ng kanyang mga pantasya sa pagiging superhero, habang pinapanood siya ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod si Sakata at ang kanyang mga kaibigan upang umalis, ngunit sumugod si Eita patungo sa kanila at itinumba si Sakata, humihingi ng paumanhin. Gayunpaman, tinamaan siya ng sipa ng kaibigan ni Sakata, ngunit tumanggi siyang umatras, kaya bumangon si Sakata at pinigilan siya, habang hinihingi ni Eita na humingi siya ng paumanhin. Gayunpaman, pinapaalalahanan siya ni Sakata na wala siya sa posisyon para magtanong, at nagtipon ang kanyang mga kaibigan para subukang sugurin siya. Sa kabila nito, kinagat ni Eita ang binti ni Sakata at tumayo muli, desididong hindi magmukhang duwag sa harap ni Chihua. Pinagsusuntok naman siya ni Sakata habang sinasabing wala siyang kwenta, samantala, sumisigaw si Chihua, tinatawag na mga halimaw ang mga nambubuli. Nang marinig ito, nilapitan siya ng isa sa mga kaibigan ni Sakata para patahimikin siya. Ngunit biglang lamandeng ang isang pamalo sa paanan ni Chihua, kaya pinulot niya ito at pinatumba ang lalaki. Bigla, tumakbo pa ang isa pang lalaki patungo sa kanya, at habang sabay silang sumusugod para atakihin siya, napabagsak niya sila gamit ang pamalo. Dismayado sa kanila, sinubukan ni Sakata na ipakita sa kanila kung paano ito ginagawa, ngunit siya ay nasaktan. Matapos ang insidente, humingi ng tawad si Chihua kay Sakata at inihayag na wala siyang naramdaman para rito. Bukod pa rito, inihayag niya na ginawa lang niya ito para galitin si Eita, at iminungkahi na kalimutan na lang nilang lahat ang nangyari. Pagkatapos, nilapitan ni Chihua si Eita at kinantsawan ang kanyang duguan na ilong. Maya-maya, binanggit niya na lumaban ng husto si Eita at hindi sumuko dahil pinapanood siya. Ngunit habang sinusubukan ni Eita na tanggihan ito, damyugo ng husto ang kanyang ilong at nawalan siya ng malay, habang lumalayo si Masuzo. Kinabukasan, si Eita ay nakaupo sa klase na parabang nasa digmaan ang mukha, at tinuro ni Kaoru na naging alamat siya dahil pinahiya ang kanyang mga ninuno sa istasyon ng tren, nang banggitin niyang wala si Masuzo sa paaralan dahil malamang na nagalit siya dahil iniwan niya ito para mabugbog ng ibang babae.
Bilang tugon, pinabulaanan nito ni Eita at naisip ang sandaling nagbabala si Masuzo na huwag man lang tumingin sa ibang mga babae kapag kasama siya. Pagkatapos ng klase, habang sinusubukan ni Eita na mahanap ang daan papunta sa bahay ni Masuzo gamit ang isang guhit na mapa, biglang lumitaw si Masuzo mula sa wala at tinakat siya. Ginawang piraso-piraso gamit ang kanyang mga kanyan sa dibdib. Gulat, kumawala si Eita at pinasalamatan siya sa pagtulong kay Chihwa sa Ra noong nakaraang araw. Ngunit sabi ni Masuzo, iyon ang gagawin ng sinumang kasintahan. Maya-maya lang, humarap si Masuzo at hinalikan si Eita, at pagkatapos nito, tinanong niya kung hindi pa niya nahalikan si Chihwa. Gulat, natarante si Eita at sinabing hindi pa, kaya inangkin ni Masuzo ang kanyang unang halik at tinanong kung ano ang iniisip niya. Bilang tugon, tinanong ni Eita kung maayos lang ba siya, alam niyang ang kanyang unang halik ay sa isang peking kasintahan, ngunit sabi ni Masuzo na umaarte lang siya at pinapahugasan ang mga labi ni Eita ng tubig putik. Kinabukasan, nagpunta si Eita sa kanyang banyo at nakita si Chihwa doon, kaya pareho silang nabigla. Mabilis niya namang isinara ang pinto at tinanong kung anong ginagawa nito sa kanyang banyo. Bilang tugon, ipinaliwanag nito na nag-text siya sa kanya noong nakaraang gabi para ipaalam na sira ang kanyang shower at gagamitin niya ang sa kanya. Humiling naman si Eita ng paumanhin sa hindi pagbabasa ng mga text, at hiniling ni Chihwa na bumawi siya sa pamamagitan ng paghatid sa kanya sa eskwelahan. Nang pumayag si Eita at umalis, pumasok siya sa kanyang kusina at nagulat nang makita si Masuzo na nakayuko. Nang tawagin siya nitong Maniakis dahil sa pagtitig, tinanong niya kung bakit ito nasa kanyang kusina, at ipinaliwanag nito na plano niyang pagsilbihan siya ng almusal sa kama. Nang idinagdag niya na nag-text siya sa kanya kagabi, tinanong ni Eita kung paano siya nakapasok, at sinabi niyang akala niya ay iniwan niyang bukas ang pinto para sa kanya. Naramdaman ang tensyon nito, tinanong ni Masuzo kung gusto niya siyang makita na may suot lang na apron, kaya binuksan niya ang zipper ng kanyang palda at hinayaan itong bumagsak. Sa mismong sandaling yon, tinawagan ni Chihwa si Eita upang humingi ng hairdryer, na nagpataka kay Masuzo kung sino ito. Nang sabihin ni Eita sa kanya na tiyahin niya yon, sinabi ni Masuzo na ipakikilala niya ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Eita at sinabihan siyang manatili sa pwesto. Pagkatapos nito, pumunta siya sa banyo upang ibigay kay Chihwa ang hairdryer. Siya naman pagkatapos, nagtatanong kung sa tingin niya ay dapat siyang magpagupit, ngunit sinabi ni Eita na maayos na ito kung ano. Ilang sandali pa, nakita ni Eita ang isang liham pag-ibig sa kanyang shoe locker, at nang buksan niya ito, napagtanto niyang ito ay isang anonymous na liham mula sa isang taong nagsasabing mahal siya at nais ibalik ang kanilang lumang koneksyon. Nang maglaon sa club room, napansin ni Chihwa na tinititigan siya ni Eita, kaya tinanong niya kung sinusubukan niyang silipin ang kanyang damit, ngunit itinanggi ito ni Eita. Kaya, nagtanong si Chihwa tungkol kay Masuzo, nagtataka kung namatay ba ito o nawawala, ngunit sinabi ni Eita na mayroon itong kailangang asikasuhin. Nakahinga ng maluwag, sinabi ni Chihwa na sila ay nagkaroon ng oras mag-isa, at inilapit ang kanyang upuan para sumandal kay Eita, na pagkatapos ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Bilang tugon, sinabi ni Chihwa na ito ay isang aktibidad ng club at ipinaliwanag na nagsasanay siya kung ano ang gagawin niya kung mayroon siyang nobyo. Biglang dumating si Masuzo at pinadiin ang ulo ni Chihwa sa mesa. Nagulat, tumalon si Eita mula sa kanyang upuan at sinabing baliw siya, habang nagkunwari si Masuzo na hindi niya makita si Chihwa at nagtanong kung patay na ba ito o nawawala. Agad, bumangon si Chihwa at sumigaw kay Masuzo, na pagkatapos ay inakusahan siya ng pagtatangkang akitin si Eita gamit ang kanyang mga bayabas. Sa kanyang depensa, sinabi ni Chihwa na ito ay isang aktibidad ng club. At habang nagtatalo sila, binanggit ni Masuzo ang tungkol sa ilang hall monitor na ayaw sa club at iminungkahi niyang sugpuin nila ang mga hall monitor. Bigla na lang, iminungkahi ni Chihwa na kumuha sila ng mas maraming miyembro, ikinagulat ni Masuzo, na nagsabing kahangahangang makitang gumana ang utak nito, sa pagkakataong iyon. Nang araw ding yun, nakita ni Eita ang isa pang sulat sa kanyang shoe locker, at sa pagkakataong ito, nagpakita si Masuzo, ikinagulat niya habang mabilis niyang isiniksik ang sulat sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang sandali, habang nakaupo sila at umiinom sa isang parke, tinanong ni Masuzo si Eita kung may itinatago ito sa kanya. Nagulat, tinanong ni Eita kung bakit niya ito tinatanong,
at inakusahan ni Masuzo si Eita na pinapanood si Chiwa sa club. Silid. Bilang tugon, sinabi ni Eita na hindi yun ang iniisip niya. Ngunit lumapit si Masuzo upang ipaalala sa kanya ang babala niya. Nang tumangging magsalita si Eita, nagbanta siyang basahin ang mga tala niya sa harap ng lahat sa eskwelahan. Gayunpaman, dahil walang dapat makaalam tungkol sa mga sulat pag-ibig, sinabi ni Eita kay Masuzo na gawin na ang lahat ng gusto niya. Noon din, dumating si Mana, ang nakababatang kapatid ni Masuzo, at nagkomento na si Eita siguro ang kunwari lang na nobyo na tinatawag ni Masuzo. Nang tanungin ni Masuzo kung bakit siya dumating, ibinunyag ni Mana na pinapante siya ng kanilang tatay para tingnan si Masuzo at idinagdag na mukhang galit ang tatay sa kanya. Habang nagsasalita si Mana tungkol sa paglalagay ng mamagitan para sa kanya sa kanilang ama, nakita ni Eita si Masuzo na natatakot sa unang pagkakataon at nagtaka kung bakit. Pagkatapos ay sinabi ni Mana na gusto niya si Eita bilang kapalit ng kanyang pabor, ikinagulat ni na Masuzo at Eita nang bigla niya itong halikan. Kapag tapos na siya rito, iminungkahi ng kanyang driver na umalis na sila, kaya sinabi ni Mana kay Masuzo na pag-isipan ang kanyang kahilingan. Habang papalabas na siya, ipinakilala niya ang sarili, na nagpamalay kay Eita na kapatid siya ni Masuzo. Nang umalis siya, tinanong ni Eita si Masuzo kung bakit ito nanginginig, ngunit pinatahimik siya nito, na sinabing ayaw niyang tanungin tungkol sa ilang bagay, kagaya. Mamaya, habang nasa klase ng paglangoy, tinanong ni Eita si Masuzo kung bakit hindi siya lumalangoy, at sinabi niyang ayaw niyang mabasa. Kaya, sinubukan ni Eita na samahan siya sa pamamagitan ng pagsisimula ng usapan, pero bigla siyang tumayo at sinabing lalangoy na siya. Bigla, nakatuon ang lahat sa kanya, at isang hanggal ang nalunod dahil sa pagkagulat, kaya habang sinusuportahan siya ng lahat, lumusong siya sa pool at nagsimulang lumangoy sa isang lugar lang. Habang nagtataka ang lahat kung ito ay isang bagong teknik, nalunod si Masuzo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Eita na gisingin siya, pero nakita niya ang isang guro na sinusubukang buhayin ang hanggal na nalunod. Una, sa pamamagitan ng bibig sa bibig. Sa sandaling yun, napagtanto niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay upang iligtas ang kanyang nobya, at habang nanunood ang lahat, hinalikan niya ito at binuhay muli. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Masuzo at natagpuan si Eita sa tabi ng kanyang kama, kaya sinisi niya ang sarili sa pagkalunod, ngunit tiniyak ni Eita sa kanya na maaaring mangyari ito sa sinuman. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Masuzo sa kakaiba niyang pag-uugali at ibinunyag na labis siyang nabalisa sa halik ni Eita kay Mana. Sinabi naman ni Eita sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol doon, dahil napalitan na niya ito. Nang maunawaan ni Masuzo ang ibig niyang sabihin, namula siya, habang sinubukan ni Eita na ipaliwanag na walang ibig sabihin ang halik ni Mana. Samantala, sa ibang lugar, binabasa ni Chiwa ang mga komento ng mga tao tungkol sa nakapagpapabuhay na halik ni Eita sa pool, kaya tumakbo siya pauwi sa gitna ng ulan, na nalulungkot. Kinabukasan, dumating ang nanay ni Chiwa sa bahay ni Eita upang sabihin sa kanya na may sakit si Chiwa, at kailangan niyang pumasok sa trabaho. Tiniyak ni Eita sa kanya na aalagaan niya si Chiwa. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Chiwa at nakita si Eita na nagbabasa sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ay tinanong niya kung may kailangan siya, at humingi si Chiwa ng sponge bath. Ilang sandali pa, habang nililiguan ni Eita si Chiwa, sinabi ni Chiwa sa kanya na dahan-dahan lang at idinagdag na masaya siya, dahil matagal na rin simula nang bisitahin niya ang kanyang kwarto. Pagkatapos nito, nagpasalamat siya at nagpasyang tapusin na ang paliligo ng mag-isa, at pagkatapos nga noon, nakahanap si Eita ng mga chopstick at napagtanto niyang pamilyar ang mga ito, kaya tinanong niya si Chiwa kung bakit niya itinago ang mga iyon. Ginamit niya ang mga chopstick noong unang pagkakataon na nakapaglingkod siya para sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Chiwa na mananatili ang alaala magpakailanman sa kanyang puso, kahit magkaroon pa siya ng kasintahan. Nang marinig ito, naisip ni Eita na hindi si Chiwa ang nagpapadala sa kanya ng mga liham, dahil hindi na kailangang ibalik ang kanilang koneksyon. Pagkatapos, humingi rin si Chiwa kay Eita ng halik sa labi, at hiniling niya na manatili siyang kasama niya magpakailanman. Gayunpaman, sinabi niyang siya'y humihinga ng maayos at sinisigurado sa kanya na hindi siya aalis. Kinabukasan, pagdating ni Eita at Chiwa sa eskwelahan, nakasalubong nila si Masuzo, kaya binati niya ito,
ngunit nagseselo si Chiwa at inakusahan siyang nanlalandi ng maaga pa lang sa umaga. Bilang tugon, tinawag ni Masuzo si Chiwa na mangwawasak ng tahanan at nagkaroon ng argumento. Hindi ito pinansin, tiningnan ni Eita ang kanyang shoe locker at nakakita ng isa pang liham. Nagulat, isinara niya ang locker na ikinagulat ng mga dalaga na nagtanong kung may problema, ngunit sinabi niyang ayos lang ang lahat. Kalaunan, nang basahin niya ang liham at matuklasan na ito ay imbitasyon sa rooftop, tumungo siya sa bubong ng paaralan at nakita ang isang babaeng nagngangalang Haim na naghihintay. Bigla, umamin siya ng kanyang damdamin para rito gamit ang isang laro, ngunit sinabi ni Eita na ngayon lang sila nagkita at wala silang koneksyon. Kaya, ipinaliwanag ni Haim na may nawawala siyang alaala mula sa nakaraang buhay niya at nagpakilala siya. Nang ibunyag ni Haim ang kanilang mga pangalan sa kanilang nakaraang buhay, nagulantang si Eita. Yakapin siya ng mahigpit ni Haim, ngunit habang nagawa ni Eita na makawala at magtanong kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa kanyang mundo ng pantasya, ibunyag ni Haim na naroon siya sa istasyon ng tren kung saan siya matinding nasaktan. Habang nagtataka si Eita kung dumaranas ito ng 8th grade syndrome, dumating sina Chiwa at Masuzu. Nakita si Haim sa mga bisig niya. Kaya tinanong nila siya kung sino ang bago niyang napusuan. Mabilis na sinabi ni Eita kay Haim na walang sino man ang maaaring makaalam tungkol sa kanilang nakaraang buhay. At habang lumalapit ang mga babae sa kanila, tinanong nila si Haim kung sino siya, at inihayag niya na siya ang dating kasintahan ni Eita, ikinagulat ng lahat maliban sa kanyang sarili. Sa pagkarinig nito, nagsimulang magtala si Masuzu ng mga kalokohan ni Eita, at nang tanungin siya ni Haim kung sino ang mga babae, ipinakilala ni Chiwa ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Eita mula pagkabata, habang ipinakilala naman ni Masuzu ang kanyang sarili bilang kasalukuyan niyang kasintahan. Biglang nagwala si Haim, nagsasabing si Masuzu ay para lang sa kanya yakapin. Pagkaraan ng ilang sandali, Eita dumating sa club room at sinalubong ng sorpresang yakap mula kay Haim. Kaya tinanong niya kung anong ginagawa nito doon, at ibinunyag ni Haim na nakikipagpalagayan siya ng loob sa kanyang tagapagmana. Naiinis, tinanong ni Eita si Masuzu kung anong pinaggagawa nito, at sinabi nitong nakikipagpalitan siya ng impormasyon sa kanyang ex. Noon din, isinalaysay ni Masuzu ang lahat ng pinagsasabi ni Haim sa kanya tungkol sa kanilang mga nakaraang buhay, at idinagdag na pinag-iisipan niyang imbitahan si Haim na sumali sa club. Bigla, sumulpot si Chiwa mula sa kung saan, na nagsabing may tutol siya. Dahil isang beses lang kinain ni Haim ang kanyang candy stick at hindi ito interesado sa pagiging popular. Gayunpaman, itinuro ni Masuzu na nasa lamesa rin siya na sinusubukan niyang basagin. Bilang entry para sa club, nagbigay si Masuzu ng notebook kay Haim at sinabi sa kanya na ilarawan sa isang tula ang uri ng dalaga na nais niyang maging. Gayunpaman, sinabi ni Chua na napakadali nito at iminungkahi nilang subukan niya ang eksena ng tinapay na magpapasikat sa kanya. Pagkaraan, inarte ni Chiwa ang isang senaryo kung saan nakabanggaan niya ang isang cute na lalaki bilang isang engot, at habang ginagamit nila si Eita bilang pansamantalang cute na lalaki, nabulunan si Haim sa cookie at nahimatay. Agad namang dumating ang ilang hall monitors at nahuli sila. Nang maglaon ng si Haim, pagbalik ng malay, tinanong niya si Eita tungkol kina Masuzu at Chiwa. Ngunit sinabi ni Eita na sila ay kinuha na ng sinamantala niya ang pagkakataong magtanong kung bakit siya determinado na gawin siyang kasintahan, dahil lang sa naging magkasintahan sila sa kanilang nakaraang buhay. Kaya, isinalaysay ni Haim kung paano siya pumasok sa eskwelahan, umaasa na isang bagong mundo ang magbubukas para sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nanatiling kasing boring ng dati ang kanyang buhay, hanggang sa insidente ng matinding kaguluhan ni Eita sa istasyon ng tren. Nang magkomento si Haim kung paano siya muntik nang mapaupo sa wheelchair habang nakikipaglaban para sa isang babae, sinabi ni Eita na siya ay nagpadala lang sa kabataan. Naguluhan, Haim nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na hindi na siya interesado sa lahat ng iyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Haim at sinabing walang makakaputol sa kanilang koneksyon sa kanilang mga nakaraang buhay. Habang kinukumbinsi ni Shipep na siya pa rin si Captain America na naiipit sa katawan ng isang payat na lampa, si Masuzu at Chiwa ay nakikinig ng palihim sa labas ng club room. Mamaya, habang nililinis nila ang pool bilang parusa dahil nasita sila ng mga hall monitor, tinanong ni Chiwa si Masuzu kung paano siya muntik malunod sa pool gayong mababaw lang ito. Gayunpaman,
Umiilag si Masuzu sa tanong at sinabing mas gugustuhin niyang ipaliwanag kung ano ang lasa ng labi ni Eita. Pagkatapos nito, tinanong ni Chiwa kung bakit hindi sila tinutulungan ni Haim sa paglilinis, at sinabi ni Masuzu na hindi pa siya miyembro ng club. Sumingit si Eita na nagpapakahirap si Haim mag-isip para sa takdang aralin sa tula dahil gusto niya talagang sumali sa club. Noon din, huminto ang kotse ni Mana, na nakaakit ng kanilang atensyon, at habang nagkokomento si Chiwa kung gaano ito kamahal tignan, ay bumaba si Mana, ngunit hindi masaya si Masuzu na makita siya. Matapos ang mga pagpapakilala, nagkomento si Mana na mukhang cute si Chiwa. Naiinip, tinanong ni Masuzu kung ano ang ginagawa niya sa kanilang eskwelahan, at ipinaliwanag ni Mana na pumunta siya para humingi ng tawad matapos palalay ng sitwasyon sa kanyang tatay. Pagkatapos ay inihayag niya na galit ngayon ang kanilang tatay at gusto siyang bumalik agad sa bahay. Nang biglang maglaho ang fighting spirit ni Masuzu, tinanong ni Chiwa kung sino ang babae, at ipinaliwanag ni Eita na ito ang nakababatang kapatid ni Masuzu. Pagkatapos ay tinanong ni Eita si Masuzu kung nasaan ang kanyang tahanan, ngunit sinabi nitong nasa Sweden ito at idinagdag na malamang ay hindi na siya babalik sa bansa. Kaya, nakipaghiwalay si Masuzu kay Eita agad-agad at sinabi sa kanya na iiwan niya ito para sa kaibigan niya noong bata pa. Naiinis, inangkin ni Chiwa na si Eita ay kanya noon pa man, ngunit nang pumayag si Masuzu at umalis. Hinabol siya ni Chiwa, tinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Nagkataon, dumating si Haim sa eksena dala ang kanyang takdang aralin at ipinaalam kay Eita na tapos na niya ito. Ngunit sabi ni Eita ay hindi niya kailangan dalhin ito tuwing weekend. Bilang tugon, sinabi ni Haim na sabik na siyang sumali sa club. Bigla, inagaw ni Mana ang notebook mula kay Haim, at nang subukang bawiin ito ni Eita, nagtago si Mana sa likod ng kanyang bodyguard. Dahil curious kung anong klase ng club ang pinapatakbo ni Masuzu, binuksan ni Mana ang sulat para basahin habang sinasabi ni Eita na isauli niya ito. Kaya, sinimulan ni Mana basahin ng malakas ang sinulat ni Haim, nagbibiro. Nang lahat, habang hinawakan ni Haim si Eita at nagsimulang umiyak. Naantig nito, agad na nagmadali si Eita upang bawiin ang libro, ngunit tinuring siyang parang isang obsessed na fan na gustong magpa-selfie. Upang gaman ang pakiramdam ni Haim, ibinunyag ni Eita na lahat ay may nakakahiyang imahinasyon, at bigla siyang nagkwento ng mahaba tungkol sa kanyang mga pantasya. Nang hilingin niya kay Mana na humingi ng tawad kay Haim, sinabi ni Mana na nakakainis siya. Kaya dumating si Masuzu at sinabi sa kanya na tumigil dahil walang ginawang mali sina Eita o Haim. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eita na dumudugo siya at pinakiusapan siyang ipatingin ito. Ngunit sinabi ni Eita na mayroon siyang isang huling hiling bilang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haim na nakatutuwa ang tula nito at tinulungan siyang makatayo, na nagmungkahi na isulat niya ang kanyang mga tula dahil wala na ang kanyang libro. Gayunpaman, nang subukan ni Mana na sumabat, pinatahimik siya ni Eita at tinawag siyang blondeng kulang sa isip. Nasaktan sa ginawa, inutusan ni Mana ang kanyang gwardya na harapin siya. Ngunit nang lumapit ito kay Eita, pinrotektahan siya ni Haim at sinabihan si Mana na maglaho na lang sa kung saan siya nanggaling. Bigla, tinanong ng mga miyembro ng club si Masuzu kung sisuko na lang ba siya at aalis, kaya nagpa siya si Masuzu na hindi siya aalis. Ikinagulat ni Mana, na pagkatapos ay nagtanong kung talagang lalabanan niya ang kanilang ama. Pagkatapos nito, pinilit ni Masuzu si Mana na humingi ng tawad kay Haim at sinabihan siyang ipaalam sa kanilang ama na hindi na siya uuwi. Pagkaalis nila, iminungkahi ni Eita na bumalik sila sa paglilinis ng pool, ngunit pagkatapos ay bumagsak. Nang maglaon sa club room, sinabi ni Masuzu kay Eita kung gaano kapanganib ang kalabanin ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Eita na wala siyang pakialam sa ginagawa ng kanyang walang kwentang pamilya at idinagdag na hindi niya kaya ang paghihiwalay. Gulat, pinaalalahanan siya ni Masuzu na peke lang siyang nobyo at samandal sa kanyang balikat. Sa sandaling yun, binuksan ni Chiwa ang pinto ng silid at nagprotesta, habang dumating si Haim upang magsumite ang kanyang aplikasyon upang sumali sa club. Kaya, inaprubahan ni Masuzu ang kanyang aplikasyon habang sina Chiwa at Eita ay tinatanggap siya sa club. Kalaunan, habang nagpaplano sila ng summer trip, biglang pumasok si Ai, ang hall monitor, at inihayag na isasara niya ang club. Pagkaraan, nagising si Eita sa isang kahangahangang tanawin ng mga plot sa klinik ng eskwelahan, at sa pagkaunawa sa kanilang sitwasyon,
Bumangon siya mula sa kama at nagtaka kung ano ang nangyari sa damit nito. Nang sabihin ni Haim na ito ang kanyang unang beses, sinabi ni Eita na nagbibiro lang ito, kaya niyakap siya ni Haim habang may ilang kababaihan ang kumatok sa pinto ng klinik. Samantala, tinanong ni Eita si Haim kung matutulungan niya itong makatakas habang sinusubukan ng mga babae na makapasok sa klinika. Kaya, binalot ni Haim ang kanyang sarili ng kumot at lumapit sa pinto para buksan ito habang pinipigilan siya ni Eita. Pagkabukas ng pinto, biglang pumasok sina Masuzu at Chiwa upang hanapin si Eita. Ngunit sa kanilang gulat, wala siya roon. Kaya, tinanong nila si Haim tungkol sa kinaroroonan nito, ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Samantala, nakikinig si Eita sa usapan mula sa likod ng kurtina, umaasang mananatili siyang nakatago. Nang sabihin ni Masuzu na nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa klinika kanina, sinabi ni Haim na marahil ay ang hangin. Hindi pinansin ito, tumungo si Masuzu sa kurtina kung saan nagtatago si Eita, at pag-abot niya sa kurtina, biglang pumasok si Eihai, pinangaralan sila kung bakit hindi palaruan ang klinika. Bilang tugon, sinabi ni Masuzu na siya ay kakilakilabot, ngunit bumwelta si Eihai sa kanya. Pinagalitan sila dahil sa pag-impluwensya kay Haim, na dati ay isang huwarang estudyante. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na ang kanilang club ay isinara, na ikinagalit ni Chiwa. Kaya, sinabi ni Chiwa na naiinggit lang siya sa kanilang club dahil itinuturing siya ng mga lalaki na parang isang exhibit sa museo, at malamang na mamamatay siyang dalaga. Dahil dito, nataman si Eihai, kaya't galit na galit siyang nagpahayag na may kasintahan siya. Kaya, tinanong ni Chiwa kung nag-aaral sa kanilang paaralan ang kasintahan niya, ngunit sinabi ni Eihai na hindi siya hilig sa mga lalaking kasing edad niya at ipinagmayabang ang kanyang kasintahan, na isang estudyante sa kolehiyo sa Tokyo at isa ring mayamang binata. Pagkatapos nito, idinagdag niya na bagaman long-distance relationship yun, nagtitext sila sa isa't isa araw-araw. Tinanong naman ni Masuzu ang pangalan nito, at sinabi ni Eihai na Michelle ito. Pagkatapos, mahinahon namang tinanggap ng mga babae ang kanilang pagkatalo, at habang papaalis sila, tinanong sila ni Eihai kung nakita nila si Eihai sa paligid. Bilang tugon, sinabi nila na marahil ay maaga itong umalis, at tanungin si Eihai kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Nagulat, nagtanong si Eihai kung bakit sa tingin nila ay may kailangan siya mula sa kanya at umalis ng silid. Pinilit ni Eihai na isara ang club tulad ng ipinangako niya, at sa paanuman, ito ay nagpadama ng kagalakan kay Eihai, dahil mas kakaunti na ang drama na kailangan niyang harapin at maaari na siyang mag-enjoy ng summer classes sa halip. Gayunpaman, sa unang araw ng summer classes, nakasalubong niya si Eihai, na nagtanong naman kung bakit siya naroon. Bilang tugon, sinabi ni Eihai na dumating siya para sa summer school, at nang tanungin ni Eihai kung anong klase siya, natanto niya na magkaklase sila. Bigla, sumigaw siya sa tuwa, dahilan upang ang lahat nagtataka kung kailangan niya ng therapy sa pag-iisip. Pagkatapos, nagkunwari siyang galit na magkaklase sila at tinanong kung bakit niya sinisikap makipagkaibigan sa kanya gayong magkaaway sila. Kaya umalis siya para maiwasan mahawan ng club virus. Pagkatapos nito, dumating si Kaoru at inihayag na dati siyang kaklase ni Eihai noong elementarya. Nang gabing yun, nag-usap sina Eihai at Chihua habang naghahapunan, at sinabi niyang pinagsisisihan niyang hindi pumasok sa klase sa tag-init dahil hindi niya makakasama si Eihai araw-araw. Pagkatapos nito, tinanong ni Chihua si Eihai kung gusto nitong sumama sa kanya sa isang Furryworks event, ngunit sinabi nitong hindi siya makakasama dahil kailangan niyang mag-aral. Nang gabing yun, nakakuha si Eihai ng voicemail mula kay Masuzu na nagsasabing makipagkita sa kanya sa isang cafe ng mag-isa kung gusto niyang maibalik ang kanyang notebook, at nagbabantang ipa-viral siya kung tumanggi. Ilang sandali pagkaraan, dumating siya sa cafe na hinihingal habang sinisermonan siya ni Masuzu tungkol sa pagiging maagap. Nang sabihin ni Eihai na kinailangan niyang tumakbo ng buong daan, pinagalitan siya ni Masuzu dahil sa pagiging walang silbi, na nakagulat kay Eihai, na pagkatapos ay nagtanong kung bakit hindi siya nito palalayain. Bilang tugon, sinabi ni Masuzu na silang dalawa lang, kaya malaya siyang maging kasing toxic hanggat maaari. Pagkatapos ay inakusahan niya si Eihai na nagkuskusan ng pisngi kay Eihai sa summer school, at habang iniisip niya kung paano niya nalaman, sinabi ni Masuzu sa kanya na maghanap ng ilang sekreto tungkol sa kanya.
Nang tanungin ni Ahai kung bakit, sinabi niya na kailangan niya yun para maibalik ang club at mapanatili sa kontrol ang mga tagabantay ng bulwagan. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na gumawa siya ng kaunting pagsisiyasat at napagtanto na wala ni isa sa mga kaklase ni Ahai ang may alam tungkol sa pag-iral ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, itinuro ni Masuzo na malamang ay naimbento lang ni Ahai ang kanyang kathang-isip na kasintahan agad-agad para iligtas ang sarili sa kahiyan, kaya hiniling niya kay Ahai na maghanap ng ebidensya para patunayan ito. Kinabukasan, habang nanananghalian, umupo si Kaoru kasama si Ada at nagkomento kung paano hindi tumitigil ang mga lalaki sa pagdudumog sa paligid ni Ahai. Samantala, naalala ni Ada kung gaano ito kainis at naiisip niyang may nobyo ito. Pagkatapos, sinimula ni Kaoru ang tila isang kampanya sa pagpapakilala kay Ahai. Tinanong si Eita kung sa tingin niya ay cute ito. Ngunit hindi nakuha ni Eita ang punto at tinanong si Kaoru kung may gusto siya kay Ahai. Naiinis, sinabi ni Kaoru na may gusto si Ahai sa ibang tao at tumakbo palabas ng kantina para dalhin si Ahai sa mesa. Pagkatapos ay sinubukan ni Kaoru na pasabihin si Eiji na batiin si Ada, ngunit kakaiba ang ikinilos nito, kaya ibinunyag ni Kaoru na matagal na silang magkakilala at idinagdag na lumipat si Eiji noong ika-5 baitang at kamakailan lang bumalik sa bayan. Pagkatapos nito, tinatanong ni Ada si Ahai kung bakit siya nakatitig ng masama sa kanya, ngunit sinabi ni Ahai na wala siyang dahilan. Sa puntong ito, bumulong si Kaoru sa tainga niya, sinasabing titigilan na niya ang pagtulong sa kanya, kaya humingi ng tawad si Ahai. Hiniling ni Kaoru na ibigay na niya ang kanyang regalo, kaya binuksan niya ang isang plato ng nakabalot na pagkain at sinabihan si Ada na mag-enjoy. Pagkatapos niyang tingnan ng maigi upang matiyak na walang mga mina na nakatago sa plato, tinikman niya ang pagkain at sinabing masarap ito. Lubhang nagulat dito, sumigaw si Ahai at tumakbo palabas ng cafeteria, habang nagtataka si Ada kung may topak na ba siya. Nang simulang magsalita ni Kaoru ng magagandang bagay para sa kanyang, ang kaibigang medyo mailangan na si Ada, ay nagsabi na may nobyo siyang si Michelle, na ikinagulat ni Kaoru. Nang araw ding yun, nilapitan ni Kaoru at Ahai si Ada para mag-ayang maghapunan sila ng magkasama. Pagkatapos yun, habang nagkukwentuhan sila sa isang kainan, napansin ni Ada na mahilig si Ahai sa mga patakaran, dahil pumupunta siya kahit saan suot ang kanyang uniforme, ngunit pinutol ni Kaoru ang usapan at sinabi kay Ahai na sabihin na ang totoo. Nang sasabihin na niya sana na hindi totoo si Michelle, dumating si Chihua at pinatapos kay Ahai ang kanyang pangungusap. Nagulat si Ada at tinanong kung sinusundan niya sila, ngunit ipinaliwanag nito na papunta siya sa isang steakhouse. Kasama ang kanyang mga magulang nang makita niya sila at huminto upang bumati. Nang simulan ni Chihua tanungin si Ahai, sinabi ni Ada na hindi kayang magsinungaling ni Ahai tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Nagulat, sinaway ni Chihua si Ahai sa pagpanig sa mga kalaban. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Ada si Ahai at tinanong kung nagkakamali ba siya, kaya nakisama siya, nagkukwento pa ng mga kasinungalingan tungkol kay Michelle. Noon din, dumating si Haim at sinabing gusto niyang marinig pa ang tungkol kay Michelle, kaya mahusay si Ahai na magkwento ng mga kasinungalingan at nagawa niyang italaga ni Haim siya bilang isang love master. Makalipas ang ilang araw, nagkita sina Ada at Masuzo, at tinanong niya ito tungkol sa kanyang investigasyon. Pagkatapos ay si Ada, iniulat na may nobyo si Ahai dahil ipinagmayabang niya ang kanyang isinusuot sa mga date nila at isinalaysay ang kanilang kwento ng pag-ibig. Sa pagdududa, sinabi ni Masuzo na hindi ito balidong ebidensya, ngunit itinuro ni Ada na mayroon siyang problema sa tiwala. Bilang tugon, humingi ng tawad si Masuzo at sinabing matapos mamuhay bilang peke sa loob ng mahabang panahon, nawala na siya ng kakayahang magtiwala sa mga tao. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Ada, na nagsasaad na hindi siya makakasama sa club kasama sina Chihua at Haim kung talagang hindi siya makapagtiwala sa sinuman. Nang idagdag niya na tinutulungan niya ang mga tao na maging popular dahil nagtitiwala siya sa kanila at sinabihan siyang magsimulang magtiwala sa kanyang sarili, ginantimpalaan siya ni Masuzo ng halik. Nagulat, tanong ni Ada kung para saan yon, at sinabi ni Masuzo na ito ang kanyang gantimpala sa unang beses na ginamit niya ang kanyang utak. Ilang araw pagkatapos, ramdam pa rin ni Ada ang epekto ng halik sa kanyang baba at naiisip ang utos ni Masuzo na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Bigla,
lumitaw sina Kaoru at Ai, na ikinagulat ni Ada habang tinatanong kung gusto niyang uminom kasama nila. Pagkatapos ay iminungkahi ni Kaoru na subukan nila ang bagong lugar at sinabing makakapunta si Ai kahit saan basta kasama niya si Ada. Matapos magulantang at hampasin si Kaoru dahil sa kanyang mga komento, nilinaw ni Ai kay Ada na pinagbibigyan lang niya ito ng kanyang presensya. Kalaunan sa araw na yon, tinanong ni Chihua si Ada kung siya ay nagmamanman para kay Masuzo, ngunit sinabi ni Ada na naghahanap lang siya ng paraan upang hindi maisara ang club. Napansin ni Ada na natahimik si Chihua, kaya sinilip niya kung ano ang ginagawa nito at napagtanto niyang nakatutok ito sa isang magazine ng pampaswerte sa pag-ibig at tinitingnan ng mga hakbang kung paano mapaibig ang isang lalaki. Nang sabihin ni Ada na aksaya lang ito ng oras, iginiit ni Chihua na gumagana ito, kaya iminungkahi ni Ada na subukan niya, at nagpa siya si Chihua na magsimula sa pag-iwas sa paborito niyang pagkain sa loob ng 5 araw. Makalipas ang ilang sandali, hinanda ni Ada ang hapunan, at nasabik si Chihua. Kinabukasan, namataan ni Ada si Ai na sumusunod sa kanya, at nang lumabas siya, nakita niya roon sina Kaoru at Ai. Pagkatapos batiin ni Kaoru si Ada, hiniling niya kay Ai na batiin din siya, kaya nagkunwari si Ai na ngayon lang niya ito nakita. Ilang sandali pagkatapos, ipinakita ni Kaoru kay Ada ang isang flyer ng Furryworks event, at hiniling ni Ai na sana'y mapanood niya mula sa isang sekretong lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Ai si Ada kung sasama siya sa event kasama si Masuzo o Chihua, ngunit sinabi ni Ada na inanyayahan siya nila at tinanggihan niya siya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Ai, kaya nagulat si Ada nang sobra na nahulog siya sa kanyang upuan. Sa sandaling yun, tinanong ni Ai si Ada kung sino ang kasama niya sa panunood ng Furryworks. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Ada na hindi raw siya pupunta, dahil balak niyang gugulin ang oras sa pag-aaral. Habang kinukumbinsi niya itong sumama, tinanong ni Ada kung pupunta siya kasama ang nobyo niya. Nagulat si Ai at nagtanong kung ano ang sinasabi nito, at nang banggitin ni Ada si Michelle, bigla niyang sinabi na may mga plano sila para sa mga date, ngunit magiging libre siya para sa kaganapan. Noon din, naglabas si Kaoru ng 3 tiket at iminungkahi na manood silang lahat ng pelikula kinabukasan, kaya pumayag sila. Pagkatapos, nakasama ni Ada ang kanyang mga miyembro ng club, at sinabi ni Masuzo na ang pelikula ang pagkakataon niyang makakalap ng masasamang impormasyon tungkol kay Ai. Nang ang iba, tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Masuzo na kailangan niyang paibigin si Ai para akusahan nila ito ng panloloko sa kanyang nobyo. Pagkatapos ay nagtanong si Ada kung ano ang gagawin nila kung wala itong nobyo, at ibinunyag ni Masuzo na maaari nila siyang manipulahin kapag umibig na siya. Noon din, sinabi ni Aida na imposibleng paibigin si Ai sa kanya habang ipinahayag ni Masuzo ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang notebook at nagbasa habang siya ay nataranta na parang ineksorsismo. Naalala ni Ita ang kaganapan ng pagkabigo na sumire sa kanyang puso at nagtulak sa kanya upang maglabas ng hinanakit sa kanyang journal. Noon din, inihayag ni Masuzo na sasama si Chihua kay Aida sa date. Habang susundan sila ni Haim upang kumuha ng mga larawang makapagbibigay ng problema kay Ai kasama si Aida. Gayunpaman, sinabi ni Haim na hindi niya maaaring pagtaksilan ang kanyang minamahal na amo ng ganoon. Kinabukasan, nakipagkita si Aida kina Kaoru at Ai, na pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa kanyang pagkahuli. Bigla, lumitaw si Chihua at sinubukang saktan si Aida gamit ang isang patpat. Sa kabutihang palad, nailaga ni Aida ang pag-atake habang tinanong ni Kaoru si Chihua kung ano ang ginagawa niya roon. Nagpanggap naman si Chihua na hindi niya sila napansin at sinabing gusto niyang sumama sa kanila na manood ng pelikula. Samantala, kinausap ni Masuzo si Chihua sa pamamagitan ng communication device at sinabihan siyang kumilos ng normal habang pinapanood sila sa malapit. Kaya, nagpa siya si Kaoru na isama si Chihua, at habang naglalakad sila ng magkasama, tinanong ni Chihua kung bakit si Aida ang ipinarace kay Aida. Ngunit sinabi ni Masuzo na lahat ay nangyayari ayon sa plano. Maya-maya, ipinaalala ni Masuzo kay Aida ang kanyang misyon. Ngunit sinabi ni Aida na kahit si Tom Cruise ay hindi ito magagawa. Kaya, narinig ito ni Aida at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit mabilis itong pinalampas ni Aida. Ilang sandali pagkatapos,
tinanong ni Aida si Aida kung may naaalala siya mula sa kindergarten. Ngunit sinabi ni Aida na walang anumang karapat-dapat pag-usapan. Nang mapansin niyang tila nasaktan ito, tinanong ni Aida kung mayroong mali, pero sabi ni Aida wala lang yun. Pagkatapos nito, tinanong niya kung ano ang tingin niya sa kanyang damit. At nang purihin niya ang kanyang itsura, siya ay tila naging bote ng ketchup at naghandang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Aida at naglakad ng normal tulad ng dati. Habang patuloy silang magkahawak kamay, tinanong ni Aida kung naaalala pa niya ang pagtakbo nila nang ganoon noon bata pa sila. Ngunit tinitigan siya ni Aida sa isang tila eksena sa teleserye. Biglang sinira ni Chihua ang sandali sa isang hampas ng kanyang tungkod at nagkomento sa galing ni Aida sa pag-iwas. Nang sabihin ni Aida na kakaiba ang kanyang kinikilos, tulad ng ginagawa niya kapag may gumugulo. Hera, at sinasabi ni Aida na tila kilala niya ng gusto si Chihua. Kaya, sinabi ni Aida na dahil magkababata sila, ikinagulat ni Ahi. Pagkatapos ay inutusan ni Masuzo si Chihua sa pamamagitan ng comms na huwag nang makialam sa misyon. Di nagtagal, dumating sila sa sinehan, at habang nakaupo sila upang manood ng pelikula, sinabi ni Masuzo kay Aida na wala siyang diskarte at sinabihan siyang magsikap, na ikinayamot ni Aida. Ngunit nagreklamo si Aida na hindi ito kasing dali ng pagkakalahad niya at tinapos ang tawag. Sakto namang nagsimula ang pelikula sa isang nakakatakot na eksena na nagpapakita ng isang zombie. Kaya, agad na hinawakan ni Ahi si Aida na sinasabi. Hindi siya takot. Ayaw magpahuli, hinawakan ni Chihua ang isa pang kamay ni Aida at mahigpit na pinisil habang inaakusahan ito ng pandaraya. Habang nagpapatuloy ang pelikula, ang takbo ng kwento ay kakaibang sumasalamin sa kakaibang love triangle ni Aida. Nang tumayo si Ahi upang suportahan ang paborito niyang karakter sa pelikula, nakipagtalo si Chihua laban sa kanya at sinuportahan ng ibang karakter. Samantala, nakaupo si Aida doon na bigo, nagtataka kung bakit hindi magkasundo ang mga babae. Bigla, nagsimulang lumuha si Ahi. Napansin ito ni Aida at tinanong kung may problema, ngunit hindi siya pinansin nito. Pagkatapos ay ipinaalam ni Masuzo sa mga miyembro ng club na nabigo ang misyon dahil hindi sila makakuha ng litrato sa dilim. Ilang sandali pagkatapos, nakita ni Aida ang isang kwaderno na naiwan sa klase, kaya pinulot niya ito at, habang nagbubuklat, napagtanto niyang baliw na baliw ang may-ari sa isang lalaki. Bigla, nagmamadaling bumalik si Ahi sa klase, at nang makita niya ang aklat kay Aida, sinabi niyang may naiwan ito at nag-alok na ibalik ito sa may-ari. Nang tangkain niyang agawin ito kay Aida, nahulog ang aklat kasama ng ilang iba pang aklat sa kanyang bag, kaya mabilis niya itong pinulot at humarurot palabas ng klase. Napagtanto naman ni Aida na maling aklat ang napulot niya at nagtaka kung anong nangyayari sa kanya. Nang basahin niya ang aklat, napagtanto niya, puno ito ng matatamis na karanasan sa pagitan ng manunulat at ng kanyang crush. Samantala, umupo si Ahi sa isang tahimik na lugar at, sa pagbukas niya ng libro, napagtanto niyang mali ang napili niya. Nang matuklasan ni Aida na kay Ahi ang libro at naisip niyang isa itong mapangarapin tulad niya, bumalik siya sa klase at nakita siyang nagbabasa ng libro. Nang makita ang galit na tingin sa mukha nito, mabilis na tumakbo si Ahi, at hinabol siya nito, sinasabing ang libro ay pag-aari ng kanyang kapatid. Pagkatapos, naipit si Aida sa isang dulo ng pasilyo, at habang tumalon si Ahi upang agawin ang libro mula sa kanya, nagbukas siya ng isang bodega. Pinto at sabay silang nalaglag. Nahihiya, sinabi ni Ahi na wala na siyang dahilan para mabuhay dahil isa lang siyang baliw sa pagpapantasya. Habang inaasahan niyang pagtawanan siya, sinabi niya na hindi niya pwedeng pagtawanan ang pantasya ng ibang tao, dahil pareho lang sila. Upang patunayan ito, sinimulan ni Aida na isabuhay ang kanyang mga pantasya, habang nagugulat si Ahi na pinapanood siya. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabi na ang kanyang mga pantasya ay kasing walang kwenta lang niya. Sa sandaling yun, sumandal si Ahi sa kanya at pinasalamatan siya sa paglalabas ng kanyang mga walang kwentang pantasya para lang pagandahin ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay humiling siya na manatili sila roon ng sandali at tinanong si Aida kung paano. Gaano na karami ang nabasa niya mula sa libro. Bilang tugon, sinabi ni Aida na mga tula lang ang nabasa niya. Kaya hiniling ni Ahi ang libro niya, ngunit nang ibigay niya ito sa kanya, sinabi ni Ahi na gusot ito. Humingi naman ng paumanhin si Aida at sinabing bibili siya ng bago. Nang marinig ito,
tinanong ni Ahi kung yun lang ang gagawin niya, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito, at nagsimula siyang ngumiti ng mapanukso. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Chihua kay Aida na malapit na ang Furry Works Festival at hiniling sa kanya na magpahinga sa pagbabasa at sumama sa kanya at kay Haim. Gayunpaman, sinabi ni Aida na hindi siya pupunta, na ikinainis ni Chihua. Kinabukasan, nang maghanda si Aida na lumabas, sana'y makaligtas siya sa araw na ito ng buhay. Maya-maya, nakilala niya si Ahi, na nakasuot ng yukata, at nagkomento si Ahi na hindi raw bagay sa kanya ang suot niyang sombrero. Maya-maya, nagkamali si Ahi ng direksyon, kaya tinanong ni Aida kung saan siya patungo. Bilang tugon, sinabi ni Aida na akala niya alam niya kung saan siya patungo. Pagkatapos nilang maglakad ng ilang sandali, sinabi ni Aida na hindi na niya nabisita ang lugar sa loob ng maraming taon dahil huminto na siya sa pagpunta doon habang tumatanda siya. Habang iniikot ni Ahi si Aida sa lugar, unti-unting naging pamilyar sa kanya ang kapaligiran. Pagkatapos, nakakita siya ng isang maliit na daanan at nagkomento na ang daanan ay dapat na patungo sa isang puno ng cedar. Nang tanungin niya si Ahi kung paano niya ito nalaman, nagliwanag ang kalangitan sa mga paputok, at ipinahayag ni Ahi na nagsimula na ang mga paputok. Bigla, hinawakan ni Aida ang kamay ni Ahi at mabilis siyang hinayla pababa sa landas patungo sa puno. Habang nakatayo sila roon, pinapanood ang mga paputok ng magkasama, ibinunyag ni Ahi na si Aida mismo ang nakadiskubre ng lugar at nagsabi sa kanya tungkol dito noong mas bata pa sila. Nagulat, biglang naalala ni Aida na magkaibigan sila ni Ahi noong mas bata pa siya. Ipinaliwanag ni Ahi na sinabi niya kay Keiro ang tungkol sa kanilang nakaraan, at si Keiro ay nag-aatubiling sumang-ayon upang matulungan silang magsama-sama. Pagkatapos ay inihayag niya na pinahirapan niya ito dahil sa kanyang pag-uugali at itinuro na may alam din siyang lihim ni Kaoru. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Ahi na lumipat ang kanilang pamilya noong bata pa siya at inihayag na agad niya itong nakilala nang muli siyang mag-enroll sa paaralan, ngunit sa panahong iyon, naaga ni Chiwa ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Matapos ituro na patuloy na dumarami ang koleksyon ng mga kasintahan ni Aida, kinuha ni Ahi ang isang lukot na piraso ng papel at ibinigay ito sa kanya. Nang tingnan ito, tinanong ni Aida kung ano yun. Kaya ipinaliwanag ni Ahi na ito ay isang pagpaparehistro ng kasal. Sertipiko na kanilang pinunan noong sila ay bata pa, at pinaalalahanan niya ito na minsan niyang ipinangako na tatatakan ito. Habang sinusubukan ni Aida na itanggi ito, bigla niyang naalala ang sandali at kinabahan nang lumapit si Ahi sa kanya. Kaya pinakiusapan niya itong tatakan ng sertipiko, ngunit itinuro ni Aida na mayroon na siyang kasintahan. Sa puntong ito, agad na umamin si Ahi na ang kwento tungkol sa kasintahan ay isang kasinungalingan na inimbento niya upang iligtas ang sarili sa kahihiyan ng pagsasabi ng katotohanan. Nagulat, hindi makapaniwala si Aida na ipinagbili siya nito ng kasinungalingan, kaya sinabi niyang kailangan nitong ibunyag ang lahat kina Mas Uzo at sa iba pa, ngunit si Ahi tumanggi, sinabing mas gugustuhin pa niyang lumangoy sa bulkan. Pagkatapos ay inalok niyang hiwalayan ang kanyang imahinasyong nobyo kung papayag si Aida na pakasalan siya. Gayunpaman, iginiit ni Aida na hindi niya ito mapapatawad sa pagsisinungaling, at tinawag itong tanga sa pag-ibig bago tumakbo palayo. Hindi nagtagal pagkatapos, biglang nakasalubong ni Aida sina Chihua at Haim, na pauwi mula sa pista ng paputok, at napansin ni Chihua ang kanyang face cap at sinabing mukha itong kainahinala, kaya't lumingon-lingon siya. Nagtatanong kung nagtatago si Mas Uzo sa malapit. Gayunpaman, sinabi ni Aida na lumabas lang ito para magpahangin. Samantala, nagtago si Ahi sa isang halaman, malapit at pinapanood habang inilayo ni Chihua at Haim si Aida. Kinabukasan, nakilala ni Aida si Mas Uzo, nakasuot ng yukata sa club room. Inakusahan niya ito na hindi siya pinansin para makasama si Ahi sa halip. Nagulat, sinubukan ni Aida na itanggi ito, at nang sa huli ay tanungin niya kung paano niya nalaman, sinabi ni Mas Uzo na nahuli siya habang nakikipagkita kay Ahi sa tarangkahan ng paaralan. Pagkatapos ay hinihingi ni Mas Uzo na halikan niya ito sa parehong tagal ng panahon na ginugol niya kasama si Ahi bilang parusa. Nang umamin si Aida na kasama niya si Ahi ng humigit kumulang 30 minuto, binawasan ni Mas Uzo ang parusa sa 3 segundo. Pagkatapos ay ibinigay ni Aida sa kanya, isang mabilis na halik sa baba. Ngunit itinulak siya nito at sinabing pinatawad na siya. Maya-maya lang, pumasok si Ahi sa silid ng club.
Inanunsyo niya na kinansela na niya ang utos na ipasara ang club at idinagdag na sasali na siya ngayon sa club bilang coach. Agad na nagprotesta si Chihua, ngunit mahina kong sinabi ni Masuzo na wala silang pagpipilian kundi tanggapin ito. Nang hindi nagsasayang ng oras, sinimulan silang pamunuan ni Ahi at sinabing siya ang dahilan kung bakit may club pa rin sila. Gayunpaman, tumayo si Chihua upang akusahan siya na siya ang naglagay sa club sa ganoong sitwasyon sa simula pa lang. Nang magsimula ng uminit ang sitwasyon, sa pagitan ng dalawang babae, sinusubukan ni Hima na pakalmayan si Chihua. Nakakapagtaka, nagkomento si Masuzo na magiging mahusay na coach si Ahi dahil mayaman at gwapo ang kanyang nobyo. Nang iminungkahi ni Chihua na ipakita niya sa kanila kung paano anyayahan ng isang lalaki na lumabas, hinampas ni Ahi ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing sa halip na sila ang mag-aya sa lalaki, dapat ay hayaan nilang ang lalaki ang mag-aya sa kanila. Narinig ito, iminungkahi ni Masuzo na ipakita ni Ahi kung paano ito ginagawa, gamit si Eita. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nagpapanggap si Eita na inaanyayahan siya na lumabas, patuloy niya itong tinatanggihan hanggang sa sumuko ito. Gayunpaman, sinabi niya na hindi ito pwedeng sumuko o ang kanyang pagkakataon sa pag-ibig. Tapos na, nang magreklamo si Eita tungkol sa pagiging binabalewala sa tuwing susubok siya, sinabi ni Ahi na hindi niya maaaring asahan na agad lang siyang mahuhulog sa kanyang bisig. Bigla, inilapit niya si Ahi at buong pagmamahal na sinabing mahalin siya, ngunit sinabi ni Ahi na hindi siya nito maaaring pilitin. Kaya, inilapit pa lalo ni Eita si Ahi at bamulong ng matatamis na kung ano-ano sa kanyang tenga, na nagpamula sa kanya. Habang pinapanood ng lahat ang susunod na mangyayari, biglang nagiba si Ahi at pumayag na lumabas kasama siya. Gayunpaman, ang kanilang pagtatanghal ay hindi humanga sa kanilang manunood, kaya tinulak ni Ahi si Eita at sinabing tapos na siya sa pagpapanggap na nadaya. Nang si Masuzo nagtanong kung hindi ba talaga siya nalambingan, itinanggi ito ni Ahi at sinabing maliit lang siyang isda na hindi makakapagpaibig sa kanya. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Masuzo si Eita na ulitin yun, at nang hawakan niya si Ahi, bigla niya itong niyakap at idineklara ang pagmamahal niya para dito. Gayunpaman, mabilis silang pinaghiwalay ni Chihua at tinanong si Ahi kung bakit siya dikit ng dikit kay Eita. Bilang tugon, tinanong ni Ahi kung bakit kailangan niya ng permiso para gawin yun at ibinunyag ni Chihua na siya ang kababata niya. Saka ibinunyag ni Ahi na siya ang unang naging kababata ni Eita, dahil sila ay magkaklase noong kanilang mga unang taon. Nang marinig ito, tinanong ni Chihua si Eita kung totoo yun at kung bakit niya itinago. Bilang tugon, sinabi ni Eita na nakalimutan niya yun hanggang kamakailan lamang, at habang naiintindihan ni Chihua ito, sinabi ni Masuzo na lumihis sila sa paksa at itinuro na isa na silang opisyal na club mula nang sumali si Ahi, kaya iminungkahi niya na pag-usapan nila ang kanilang summer trip. Pagkatapos, sinimulan nilang planuhin ang trip, at habang nagdedebate sila kung saan pupunta, sinabi ni Haim na hindi pa siya nakakapunta sa beach. Kaya, sumang-ayon silang pumunta sa beach, ngunit itinuro ni Ahi na kailangan nila ng swimsuits. Habang pinag-uusapan ng ibang babae ang pagkuha ng swimsuit, pumunta si Chihua sa banyo at sinubukang magpanggap na nakangiti, ngunit palabas pa lamang. Nabangga niya si IT, na pagkatapos ay hinawakan siya at sinabi sa kanya na hindi mahalaga kung sino ang unang nakakakilala sa kanya. Nagulat, tinanong ni Chihua kung paano niya nalaman, at sinabi ni IT na halos buong buhay niya ay kasama siya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Chihua at tumalon sa kanya sa sobrang tuwa. Pagkatapos ay niyaya niya itong mag-shopping ng swimsuit kinabukasan. Maya-maya, tinanong ni Eita si Masuzo kung pwede siyang mag-shopping kasama si Chihua, at mabilis niyang sinabing pumunta siya. Nagulat, nagtaka si IT kung bakit madali siyang pumayag ng walang anumang drama at naisip din ang kaganapan sa Furryworks. Pagkatapos nito, tinanong niya kung saan sila pupunta para mamili, at nang sabihin ni IT sa kanya, sinabi ni Masuzo na ito ay tambayan ng mga in love. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Chihua kay IT sa istasyon, at nang tanungin ni IT kung bakit kailangan pa nilang magkita sa labas gayong magkatabi lang naman ang bahay nila. Bilang tugon, sinabi ni Chihua na mas parang date ang ganito at hinawakan ang braso nito. Biglang dumating si Masuzo na tumatakbo at humingi ng paumanhin sa pagkahuli, ikinagulat ni IT, na nagtanong kung bakit siya nagpakita. Nang tumugon siya, sinabing kasintahan niya ito, ipinaalala ni IT sa kanya na pinayagan niya itong mag-date.
Biglang galit na tinanong ni Chihua kung ano ang ginagawa niya, kaya nagkunwari si Masuzo. Chihua ay masyadong maliit para mapansin. Habang naghahanda silang magkasalpukan, ipinaalala ni IT sa kanila na sila ay nasa pampublikong lugar. Ilang sandali pagkatapos, namili ang mga babae ng mga swimsuit at nagpaligsahan para makuha ang atensyon ni IT. Nang sumobra na, pinatahimik niya sila at sinabing naiistorbo nila ang ibang customer, kaya iminungkahi niya na maghalinhinan sila at maglaro ng bato, papel, gunting para magpasya kung sino ang mauuna. Gayunpaman, sa una nilang pagsubok, tinamaan ni Masuzo ang ulo ni Chihua, at nang gawin nila itong muli, nagkapisikalan ang mga babae, gamit ang mga hanger bilang panlaban. Pagkatapos ay nagpasya si IT na tingnan ang kanilang pinili at iminungkahi na sila ay pareho silang nagpalit. Pagkatapos nilang pumasok sa mga silid-bihisan, hinayla ni Haim si IT sa isa pang silid-bihisan at inilagay ang kanyang airbag sa kanya, bago siya hilingin na hawakan siya at tingnan ang kanyang swimsuit. Matapos magpumiglas ng sandali, itinulak siya ni IT pabalik at sinabing hindi niya makikita ang swimsuit nito kung hahawakan niya ang kanyang damit. Nang tingnan niya ang kanyang kasuotan, nanatiling blanko ang kanyang isip sa loob ng 1 minuto, na nagpataka kay Haim kung mukha bang kakaiba ang swimsuit, ngunit pinuri siya ni IT tungkol dito at mabilis na lumabas. Saka naman lumabas si Ahi mula sa isa pang silid-bihisan at inakusahan siya ng palihim na pakikipagtagpo sa ibang mga babae. Kaya, mabilis na inalok ni Ahi na tulungan din siyang pumili ng mga swimsuit, kaya hinayla siya ni Ahi palayo. Kaya, nang lumabas sina Chihua at Masuzo, hindi nila makita si IT kahit saan. Ilang sandali pagkatapos noon, biglang lumitaw si Ahi na nakasuot ng wedding dress at tinanong si IT kung ano ang hitsura niya. Nagulat, tinanong ni IT kung bakit siya nagsusukat ng wedding dress sa halip na swimsuit, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa pakikipagkita sa mga magulang ni IT. Sa sandaling yun, dumating ang ibang mga babae, at pinagalitan ni Masuzo si IT, tinawag siyang bigong nobyo. Gayunpaman, nang mapansin nila si Ahi na nakasuot ng wedding dress, lahat sila ay napasigaw sa gulat. Pagkatapos noon, silang lahat ay naupo para mag-inuman, at ipinaliwanag ni IT na gugugol siya ng 20 minuto para tulungan ang bawat isa sa kanila na pumili ng kani-kanilang swimsuit. Habang nag-uusap, biglang sinabi ni Chihua na may boyfriend si Ahi, kaya sumingit si Masuzo na dapat ipakita ni Ahi ang mga larawan ng kanyang swimsuit sa kanyang nobyo. Nang marinig ito, sapilitang ngumiti si Ahi at nakisabay na lang. Habang tinutulungan ni IT ang ibang kababaihan na pumili ng kanilang swimsuit, nakatayo si Ahi mag-isa at mukhang naiinip. Kaya, napansin ni IT ang kanyang nasirang mood at pagkadismaya, at sinisisi siya sa paggawa ng isang imahinasyong nobyo. Nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, ibinigay ni IT sa kanya ang isang pamphlet kung saan binilugan niya ang isang swimsuit na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Tuwang-tuwa, niyakap siya ni Ahi para magpasalamat, ngunit dumating ang ibang mga babae at nagbanta na isusumbong ang lahat sa kanyang nobyo. Pauwi na, nakasalubong nila si Seiko, na pagkatapos ay nagpakilala bilang tiyahin ni IT at nagtanong kung sino sa mga babae ang kasintahan ni IT. Pagkatapos ay lumapit si Masuzo at nagpakilala, na ikinatuwa ni Seiko, na pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya tinutukoy ang kanyang pekeng kasintahan. Nakaharap kay IT, pagkatapos ay tinanong ni Seiko si IT kung sino sa mga babae ang mahal niya. Pagkatapos ay nagkunwari si IT na hindi niya nauunawaan at sinasabing talagang dine date niya si Masuzo habang idinadagdag na naglalaan sila ng oras at gumagawa ng mga bagay ng magkasama. Nang marinig ito, sinabi ni Seiko na parang magkatrabaho lang sila, at nang sasabihin pa lang niya ang isang mahalagang bagay, sinabi niyang nagugutom siya at nahulog sa bisig ni IT. Ilang sandali ang lumipas, mabilis na kinain ni Seiko ang hapunan na inihanda ni IT habang pinagmamasdan siya ng mga babae. Agad niyang inubos ang plato, at nakatulog si Seiko sa hapagkainan habang ipinapaliwanag ni IT na pinakamabuti siyang makatulog sa desk. Nang iminungkahi ng mga babae na lumipat sila ng ibang lugar upang hindi siya magising, sinabi ni IT na siya ay magiging gising na sa loob ng ilang minuto. Bigla, napansin niyang kakaiba ang kilos ni Ai at itinuro na wala sa kwarto ang marriage stamp na hinahanap niya. Sa mga sandaling yon, iminungkahi ni Masuzo na simulan na nila ang pulong na pinlano nilang gawin sa bahay, ngunit tinanong ni Chiwa kung ano ang ibig sabihin ni Seiko sa pagiging peke ng relasyon.
Mabilis, nag-arte si Masuzo at sinabing masama ang loob niya sa maling pag-akusa sa kanya ng taong kakikilala pa lang niya. Kaya, binago ni IT ang usapan sa pagtatanong kung paano nila babayaran ang biyahe, at nang mali niyang iminungkahi na maghanap sila ng part-time na trabaho, sinabi ni Ai na kailangan nila ang pahintulot ng paaralan para doon. Gayunpaman, nagrereklamo si IT na hindi sila masyadong kumikita mula sa mga part-time na trabaho, kaya iminungkahi ni Masuzo na ibenta nila ang isa sa dalawa niyang alahas ng pamilya. Biglang nagising si Seiko at nang himasok, sinasabing hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na maaari silang pumunta sa beach kung makikipagkumpetensya sila sa isang paligsahan sa isang publicity event para sa isang bagong laro na binuo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kapag marahil ay nagtanong siya tungkol sa ginagawa niya, ipinaliwanag ni Seiko na gumagawa siya ng mga laro na puno ng cute na babae at cool na lalaki. Doon naman, sinabi ni Ai na ang mga laro ay may nilalamang hindi angkop sa trabaho, ngunit sinabi ni Seiko na nagtatrabaho lang siya sa mga laro para sa lahat ng edad. Pagkatapos, nagtanong si Chiwa tungkol sa paligsahan, at ipinaliwanag ni Seiko na tanging ang mga babaeng umiibig lang ang kwalipikadong lumahok. Nang idinagdag niya na kwalipikado sila dahil umiibig sila kay IT, napasigaw ang mga babae. Doon mismo, humakbang si Masuzo at nagtanong kung bakit siya iniiwan samantalang siya ang kasintahan ni IT. Sinabi naman ni Seiko na madali niyang malaman kung sino ang tunay na umiibig dahil ang trabaho niya ay gawing totoo ang mga peking bagay. Nang iginiit ni Masuzo na siya ang babae ni IT, iminungkahi ni Seiko na subukan nila kung gaano siya kamahal nito gamit ang isang app sa kanyang telepono. Kaya si Masuzo, tinanggap ang hamon, at pumayag din ng ibang mga babae na lumahok. Sa sandaling yun, tinanong ni Seiko ang mga babae ng isang tanong mula sa app at pinasagot sila ng isa-isa. Matapos ay proseso ng app ang mga resulta, inihayag ni Seiko na si Ai ang nanalo sa paligsahan, na ikinagulat niya, nagpapanggap na mali ang mga resulta. Habang siya ay nagrereklamo tungkol sa pagiging mali ng mga resulta, nalabas niya nang hindi sinasadya na mahal niya si IT at mabilis na tumakbo palabas ng silid, dahil sa kahihiyan. Pagkatapos nito, inihayag ni Seiko na si Chiwa ang pangalawa, at siya ang pangatlo. Bago siya matapos, tinanong ni Masuzo kung siya ang huli, at ipinaliwanag ni Seiko na ang tugon niya ay napaka-perpekto para sa isang relasyon na 3 buwan pa lang. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Masuzo si Seiko kung ang ibig niyang sabihin ay hindi siya makakaramdam ng pag-ibig, at sumagot siya, sinabihan si Masuzo na sumali sa paligsahan, at nangakong kikilalanin siya bilang nobya ni IT kung manalo siya. Nang humiling din ng ibang kababaihan na makisali, inihayag ni Seiko na ang mananalo ay mapapakasalan si IT. Ilang sandali pagkatapos, habang naghahanda si IT ng pagkain para kay Seiko, dumating siya at pinuri ito sa pagluluto. Matapos magtaka kung paano nagkaroon ng mabuting anak ang kanyang mga walang silbing magulang, si Seiko ay isang inumin at tinanong si IT kung balak niyang gawing harem o larangan ng digmaan ang kanyang buhay. Bilang tugon, tinanggihan ni IT ang parehong opsyon, ngunit hindi ito pinansin ni Seiko at pinayuhan siyang matutong lumaban o magkaroon ng magandang plano para harapin ang kanyang koleksyon ng mga babae. Kaya, nagpasalamat si IT sa kanya ngunit sinabing hindi siya gumagawa ng harem. Nang sabihin ni Seiko sa kanya na pumili ng isang babae at manatili sa kanya, tumugon si IT, sinabing mayroon na siyang Masuzo. Gayunpaman, sinabihan siya ni Seiko na maging makatotohanan at itinuro na malamang hindi pa nasasabi ni Masuzo sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman nito. Habang tinatanong niya sa kanya kung ano ang gusto niya sa kanya, napagtanto ni IT mula sa sarili niyang tugon na ang habol lang niya ay ang ganda nito. Sa mga sandaling yun, nakatanggap siya ng text mula kay Masuzo na hinihiling siyang makipagkita sa kanya para sa isang date sa parke, kaya mabilis siyang umalis upang maiwasang ma-hospital. Pagkatapos, dumating si IT sa parke at nakita si Masuzo na umiinom ng mag-isa. Kaya, tinanong niya kung ang inumin ba ay ang kanyang hapunan, ngunit sinabi ni Masuzo na hindi siya mahilig kumain at sinisisi ang mga baliw sa pag-ibig sa kanyang kalagayan, dahil ginugugol nila ang kanilang buhay sa paglabas upang kumain ng magkasama. Nagkomento naman si IT na ang pag-inom para sa hapunan ay hindi malusog, kaya napaisip si Masuzo kung bakit ang mga babae ay interesado sa mga nakakainip na lalaki tulad niya. Pagkatapos, tinanong ni Masuzo si IT tungkol kay Seiko, at inilarawan siya ni IT bilang isang taong nakikita ang lahat bilang laro.
Sinabi naman ni Masuzo na marahil ay nawawala na siya ng galing kung madali lang nakita ni Seiko na peke ang kanilang relasyon. Nang tanungin ni IT kung siya ay nababahala, ipinaliwanag ni Masuzo na palagi siyang magaling mandaya ng mga matatanda sa pamamagitan ng pagpapanggap na perpektong babae at umamin na nagulat siya nang hindi naloko ni Seiko ang kanyang pagpapanggap. Napansin naman ni Masuzo na malungkot si IT at sinabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala kung ang kanilang sikreto. Relasyon ay nabunyag. Sinabi ni IT na akala niya ay mahusay din siya sa pag-arte at idinagdag na masisiyahan siyang makipaghiwalay dito kung ibibigay nito sa kanya ang kanyang notebook. Gayunpaman, tumanggi si Masuzo at nagpa siya na manalo sa paligsahan at ipaalam sa lahat na siya ang tunay na kasintahan ni IT. Kinabukasan, habang nakakasama ni IT sina Kaoru at Ai, isiniwalat ni Kaoru na maraming lalaki sa eskwelahan ang naiinggit kay IT dahil sa kanyang harem. Tinanong naman ni IT si Kaoru kung naiinggit din ito, at sinabi ni Kaoru na oo. Kalaunan, sa aklatan, pinapaalalahanan ni Ai si Kaoru na padalhan siya ng mga mensahe sa panahon ng summer trip, na ikinagulat ni IT. Na pagkatapos ay nagtanong kung palagi silang nag-uusap. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Kaoru na umaarte lang siya bilang kathang-isip na nobyo ni Ai. Nang gabing yun, nakatanggap si IT ng maraming text mula kay Haim na nagtatanong kung dapat ba siyang magdala ng mga nakakatawang bagay para sa biyahe. Pagkatapos nito, lumabas siya, at tinawag siya ni Chu mula sa bintana nito. Matapos ipakita kung gaano siya katuwa sa biyahe, sinabi niya na matagal na siyang may hinala tungkol sa kakaiba sa relasyon nito kay Masuzo at idinagdag na siya ang mananalo sa paligsahan at ililigtas siya mula sa sumpa ni Masuzo. Sakto noon, nakatanggap si Chu ng tawag mula kay Ai, kaya mabilis siyang nagpaalam at tinapos ang usapan. Napansin ni IT na mukhang nagkakasundo ang lahat maliban kay Masuzo. Sa araw ng biyahe, nag-impake si IT ng kanyang bag at nakipagkita kay Chu, at magkasama silang pumunta sa estasyon kung saan nila nakasama ang iba. Nang biglang dumating si Masuzo ng mag-isa at iminungkahi na umalis na sila, kaya hinawakan niya si IT at isinama siya. Maya-maya, nang makuha nila ang kanilang mga tiket, napansin ni Masuzo na katabi niya si IT at sinabing panig sa kanya ang mga Diyos. Pagkatapos, sa tren, bumulong siya kay IT, pinapaalalahanan siyang kailangan nilang magpanggap para sa ang kanilang tagapakinig, kaya nagsimula silang magkwentuhan na parang magkasintahan sa honeymoon habang pinag-uusapan ng ibang babae kung gaano ka-plastic at corny ang tunog nila. Sa wakas, dumating sila sa dalampasigan, at inihayag ni Masuzo na sisimula na agad nila ang mga aktibidad ng club. Maya-maya, pinatakbo ni Chu si Haim, at pareho silang sumisid sa tubig habang nanunood si IT mula sa dalampasigan. Gayunpaman, nang sabihin ni Masuzo na hindi sila magiging popular sa paggawa niyon, tinanong ni IT kung lalangoy din ba siya, ngunit nagbanta siyang gagantihan nito kung patuloy siyang kukulitin. Samantala, ipinakita ni Ai kay IT ang isang hugis pusong kabibi na nakita niya at tinanong kung gusto niyang mas magkaroon pa ng ugnayan sa kanya, ngunit sinabi ni IT na hindi yun kasing cute ng iniisip niya, labis na nakainis kay Ai kaya tumakbo siya patungo sa karagatan. Habang nagbibiroan sina IT at Masuzo sa ilalim ng payong, napansin ni Masuzo ang ibang lalaki na nakatingin kay Masuzo, kaya nilagyan niya ng tuwalya ang ulo nito para markahan ang kanyang teritoryo. Nang maramdaman nito, tinanong ni Masuzo kung bakit siya kumikilos na parang tinamaan ng virus ng pag-ibig, at sinabi ni IT na umaarte pa rin sila. Pagkatapos ay sinabi ni Masuzo na hindi man lang sila pinapansin ng ibang babae, habang sinabi ni IT na nagsasaya sila. Pagkatapos, nang magkasama silang mananghalian, hiniling ni Masuzo kay IT na maghanda ng panghimagas at itinuro ang isang melon sa dalampasigan, kaya piniringan nila si IT at pinahanap ang melon, habang nakikinig siya sa kanila para sa direksyon. Kaya, nagsimulang umikot-ikot si IT, nagtataka kung sino ang pagkakatiwalaan, at nang magpasya siyang magtiwala kay Masuzo, inutusan niya itong lumakad patungo sa kanya at sumisid kaagad upang kunin ang melon. Bigla, sumisid siya kay Masuzo at sa halip ay nakakapit sa dibdib niya. Habang nagtataka siya kung bakit ang lambot ng mga ito, hinawakan siya ng mahigpit ni Masuzo at tinanong kung ano ang pakiramdam ng mga melon niya, ngunit ikinagalit ito ng ibang babae, kaya binansagan nila si IT na Maniokis. At paluhurin siya sa tabing dagat. Kalaunan, habang sabay-sabay silang nagluluto ng hapunan,
Nagpapalit si IT ng ilang sirang bamilya habang tinatanong ni Ahi si Masuzo kung huminto ba ang mga lalaki sa panliligaw sa kanya nang magsimula siyang makipag-date kay IT. Bilang tugon, kinumpirma ni Masuzo na huminto nga sila. Matapos nito, sinabi ni Ahi na minsan niyang nakita si Masuzo na tumanggi sa isang pagtatapat mula sa ibang lalaki, at idinagdag na mapapagod siya sa pagyayaya sa kanya sa labas kung siya ang nasa posisyon ni Masuzo, at baka kalaunan ay makipag-date na lang kahit kanino dahil sa pagkabagot. Nagbabala naman si Ahi kay Masuzo na hindi niya ito patatawarin kung makipagrelasyon na lang ito kay IT dahil lang sa nababagot siya. Matapos nito, tinanong ni Masuzo kung hanggang saan niya dapat balatan ang sibuyas, at natarante si Ahi nang malaman niyang sinira ni Masuzo ang mga sibuyas. Kaya't nagpasya siyang siya na lang ang maghanda ng mga gulay at sinabi kay Masuzo na maghanda na lang ng kanin, at binalaan siya na huwag hugasan ang bigas ng sabon. Kinagabihan, kinausap ni IT si Masuzo mula sa labas ng bintana upang lihim na pag-usapan ang kanilang mga plano, at iminungkahi niya na gumawa sila ng isang bagay upang patunayan na totoo ang kanilang relasyon. Nang marinig ito, iminungkahi ni IT na magpalitan sila ng regalo, ngunit sinabi ni Masuzo na kailangan nila ng mas matindi. Kaya't iminungkahi niya na halikan siya ni IT sa harap ng ibang mga babae. Nang tanungin ni IT kung siya ay seryoso, sinabi ni Masuzo na ang halik ay hindi dapat mahalaga sa mga taong tulad nila na hindi naniniwala sa romansa. Nang mag-alala si IT sa posibleng epekto nito sa ibang babae, sinabihan siya ni Masuzo na umatras kung gusto niya, at sinabing hindi niya siya babalakutin gamit ang kanyang kwaderno. Pagkatapos, naglaro silang lahat ng baraha, at naaalala ni IT ang plano ni Masuzo. Sinabihan niya ito na ipahayag na matutulog na siya at halikan siya pagkatapos nitong magpaalam. Habang sinisikap niyang pigilan ang kanyang ulo na sumabog, tinanong ni Ahi kung pagod na siya, ngunit sinabi niya na handa pa rin siya para sa laro. Naisip niya pagkatapos na makikipagdigma siya sa ibang kababaihan kung itutuloy niya ang misyon, at pagkatapos bigyan ito ng ilang. Naisip, inanunsyo niya na matutulog na siya at naghihintay kay Masuzo na bigyan siya ng senadoryas. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Sa sandaling yun, iminungkahi ni Chiwa na magpahinga na ang lahat. Pagkatapos, kinuha niya sa isang bag at namigay ng maliliit na regalo kina Ayatan Masuzo. Nang buksan nila ang mga ito, nakita nila ang magkakaparehong strap ng cellphone. Ipinaliwanag ni Chiwa na maaaring siya ang nagdisenyo sa mga ito at tinulungan ni Ahi na makahanap ng tindahan upang gawin ang mga ito, habang si Chiwa ang nakaisip ng ideya. Nang banggitin ni Chiwa na ito ay inilaan bilang alaala para sa club, tinanong ni IT kung bakit walang nagsabi sa kanya tungkol dito, at ipinaliwanag ni Chiwa na madaldal siya. Samantala, pinasalamatan ni Masuzo ang mga babae para sa maalalahan ng regalo at nangakong pahahalagahan ito. Nang gabing yun, nagsorry si IT kay Masuzo dahil hindi niya itinuloy ang halik, ngunit sinabi ni Masuzo na kinamuhian niya sana ito kung ginawa niya. Pagkatapos nito, inamin niya na nakukonsensya siya dahil naging mabait ang ibang babae na bigyan siya ng regalo kahit na itinuturing siya nilang karibal. Dahil dito, sabi ni Masuzo, hindi siya mananalo sa paligsahan kinabukasan, at iminungkahi ni IT na umatras siya. Gayunpaman, sabi ni Masuzo kailangan niyang lumahok at tanggapin ang anumang paghuhusga. Nakukuha niya. Saka naman, binuksan ni Masuzo ang isang locker at kinuha ang isang piraso ng papel na naglalaman ng lumang pangako ni IT na maging doktor. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ngayon ay naiintindihan na niya kung gaano kasakit ang naramdaman ni Chiwa nang inilayo niya ito sa kanya. Matapos ito, pinasalamatan niya si IT at sinabing malaya na siya sa peking relasyon pagkatapos ng biyahe. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang iba at nagtataka kung ano ang nangyari kay Masuzo, dahil tulog pa ito, ilang sandali pa, umalis ang ibang mga babae para sa kaganapan habang kumuha si IT ng pagkain at kumatok sa pinto ni Masuzo. Sinabi niya sa kanya na iwan siya, kaya naglakad-lakad si IT at inikat ang resort, at bigla siyang nabunggo ng bisikleta na sinasakyan pala ni Mana. Sa paano man, bumangon siya at napansin na ang kamay niya ay nasa mga kakanin ni Mana. Nang mapagtanto ito, mabilis na tumayo si Mana at tinawag siyang kung ano-anong pangalan, ngunit sinabi ni IT na tatanggapin niya ang mga iyon bilang papuri. Nang tanungin niya kung bakit nasa resort ang isang tulad niyang hampas lupa, sinabi ni IT na nasa isang club trip siya. Nagulat si Mana at nagtanong kung nandoon din si Suzu, at matapos niyang kumpirmahin na oo, umupo sila para pag-usapan siya.
Nang banggitin ni IT na mukhang nag-aalala si Mana para sa kapatid niya, itinanggi ito ni Mana. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na si Suzu ang pinakamamahal sa pamilya. Dahil palagi niyang natutupad ang mga inaasahan ng kanyang ama hanggang sa ang tindi ng panggigipit mula sa kanyang ama ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa niya. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Mana si IT sa pagmamahal nito sa kanyang kapatid, at pagkaraan nito, nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng kaganapan para sa paligsahan. Samantala, sa lugar ng kaganapan, nagsisimula ang programa sa pagtawag ng host kay Chiwa upang umakyat sa entablado. Nang umakyat siya, nagpakilala siya at sinabi ang kanyang mga libangan. Doon mismo, hiniling ng host na sabihin niya sa lahat kung gaano siya kamahal sa kanyang minamahal. Nang mag-alinlangan siya, tinanong ng host kung nasa madla ang kanyang minamahal, at kinumpirma ni Chiwa na naroon ito. Kaya tinanong niya si Chiwa upang ilarawan ang lalaki, at sinabi ni Chiwa na masyado itong seryoso, dahil ang tanging ginagawa lamang nito sa buhay ay mag-aral at makakuha ng matataas na grado. Dagdag pa rito, sinabi ni Chiwa na hindi niya ito maiwan dahil magkababata sila at pinasalamatan ito sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Sa huli, bukas niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Ada, at pinagbunyi siya ng mga tao, at pinalakpakan siya ni Ada mula sa madla. Matapos bumaba si Chiwa sa entablado na may pananabik, tinawag ng host si Hema, ngunit hindi ito samipot, kaya nagtaka ang lahat kung nasaan siya. Noon din, lumitaw siya sa tabi ni Ate sa madla at sinabi rito na hindi niya kayang harapin ang pulutong. Kaya sinabi ni Ate sa kanya na kaya niya, dahil miyembro siya ng club, at ipinakita sa kanya ang pinasadya na strap. Pagkatapos ay tinanong ni Hema si Ate kung paano siya titigil sa pagkatakot, at sinabi nito sa kanya na lunurin ang kanyang takot sa pag-ibig. Nang tanungin niya kung ano ang pinakamamahal niya, sinabi ni Hema na mahal niya ito, kaya sinabi nito sa kanya na ipahayag ang kanyang pag-ibig para dito ng 10 beses. Bigla, niyakap niya si Ate at pinag-usapan kung gaano nagbago ang buhay niya matapos niya itong makilala. Dagdag pa rito, sinabi niyang hindi siya tutol na maging pangalawang pagpipilian niya kung hindi siya magiging pangunahing nobya niya. Kaya niyakap din siya ni Ate pabalik, ngunit naantala ang madamdaming sandali. Nang itutok ni Seiko ang kamera sa kanila. Habang nagsisimulang magpalakpakan ang mga tao, lumilitaw si Ahi sa eksena at sinisita si Hema dahil sa pagkapit nito kay Ate. Pagkatapos, lumuhad si Ate sa dalampasigan na may tatak ng kahihiyan na nakasulat sa kanya. Ngunit nang ipahayag ni Seiko na si Masuzo na ang sasampa sa entablado, tumayo siya. Dumating naman si Masuzo sa entablado, at humanga ang mga tao sa kanyang kaakit-akit na katawan. Gayunpaman, humingi ng tawad si Masuzo sa mga manunood at inihayag na nawala na siya ng karapatang makipagkumpetensya dahil nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan noong nakaraang gabi. Samantala, ang ibang babae ay lumilingon kay Ethan at nagtatanong kung ito ay isang kalokohan. Hindi pinapansin ang kanilang mga tanong, sumisingit si Ate sa dami ng tao, at nang makalapit siya sa entablado, sinabi niya kay Masuzo na sundin ang kanyang script. Nagulat, tinanong ni Masuzo kung bakit pa siya dumating, at idineklara ni Ate na siya pa rin ang kanyang kasintahan habang nakatutok ang mga kamera sa kanya. Nang iminungkahi niya na magsimula silang muli, sinabi ni Masuzo na pareho silang peke at hindi akma para sa isa't isa. Nang sinabi niya na hindi ito gag-ana dahil mayroon na siyang totoong babae na nagmamahal sa kanya, tinanong niya kung bakit pa siya mananatili sa isang tulad niya kung ang relasyon ay orihinal na peke. Bilang tugon, malakas na sumigaw si Ate na mahal niya si Masuzo. Yun din, lumapit si Ate sa kanya sa entablado at inamin na siya lang ang tanggang sapat ang kabaliwan para manatili sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung pwede ba siyang maging tunay niyang kasintahan. Bago pa siya makasagot, bigla niya itong hinalikan sa harap ng buong karamihan. Sa huli, isang batang babae ang nanalo sa paligsahan, at nakakuha si Chiwa ng isang espesyal na pagkilala. Nang araw na yon, wala sa mga babae ang dumating para sa hapunan, at kinaumagahan, nagising si Ate na nakahiga si Masuzo sa kanya. Gulat, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito, at sinabi niya na siya ay pinag-iisipang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang seryoso siya nang umamin siya ng pag-ibig sa kanya sa entablado, at umamin si Ate na hindi niya ito kailanman sasalingin kung hindi siya nito pinilit gamit ang kanyang notebook.
Pagkatapos ay nagsalita si Masuzo tungkol sa kung gaano siya kasama bilang isang tao at idinagdag na, sa kabila nito, nahulog ang loob niya rito. Pagkatapos nito, nagsimula siyang umarteng kaibig-ibig kay Eita, na ikinagulat nito. Noon din, kumatok si Seiko at tinawag si Eita para magkwentuhan at binalaan siya na malamang ay galit na sa kanya ang ibang babae at nakikipag-away na sa kanya. Dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan, nagmumungkahi si Seiko ng ligtas na opsyon kung saan gagawin niyang kamuhian siya ng ibang babae. Kaya, pumunta si Eita sa silid ni Haim at ibinalita na nabawi na niya ang mga alaala ng nakaraang buhay niya. Ngunit hindi pa nakakabangon si Haim mula sa gulat na naramdaman niya nang hinalikan ni Eita si Masuzo. Nang tanungin niya ito tungkol sa mga alaala nito mula sa nakaraang buhay nito, inihayag ni Eita na hindi siya katulad ng magiting na lalaking iniisip ni Haim na siya. Sa kabila nito, kumapit si Haim sa kanya at tumatangging sumuko sa nararamdaman niya para dito. Bigo, pumunta si Eita sa silid ni AJ at natagpuan itong mukhang nasa sapian ng matinding galit. Siya pagkatapos, pinapasok siya, at hiniling ni Eita na makita ang sertipiko ng kasal na nilikha nila noong bata pa sila. Nang ibigay ni Eita ito sa kanya, pinag-isipan niyang punitin ito, ngunit nag-ambala siya ng isang teddy bear sa silid. Nang tanungin ni Eita kung naaalala niya ito, sinabi ni Eita na hindi, kaya nagsimula siyang umiyak. Gayunpaman, nang ablutin niya ang papel mula sa kanya, napansin niya ang isang mantsa ng dugo mula sa kamay ni Eita. Tuwang-tuwa naman si Al, na sinasabing ito ay katumbas ng selyo na ipinangako niyang ilagay dito habang mabilis siyang lumabas ng silid. Pagkatapos, nagtungo siya sa silid ni Chihuahua at natagpuan itong nakatitig sa karagatan. Kaya sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Chihuahua na wala siyang karapatang magalit. Naisip niya na sana siya ay may pangangatawan tulad ni Masuzo at nagsimulang umiyak. Kaya lumapit si Eita sa kanya para aliwin siya, ngunit lumingon siya at hinalikan nito. Pagkatapos, tinanong niya kung sa tingin nito ay napakaliit niya para maabot siya, at itinuro na tumangkad na siya. Nang sabihin niyang mahal niya ito, ay dumating si Masuzo, at sinabing mukhang nag-e-enjoy sila, at nagtanong kung pwede siyang sumali. Pinunasan naman ni Chihuahua ang kanyang mukha at sinabi kay Masuzo na bumalik sa loob ng 9 na taon. Pagkatapos, tinitigan ng mga babae ang isa't isa na para bang magkakasagutan, habang si Eita naman ay naiinis. Sino sa mga miyembro ng harem ni Eita ang pipiliin mo kung ikaw ang sa kanyang kalagayan? Ipaalam niyo ang inyong saloobin sa comments. At kung gusto niyo pa ng mas maraming video na tulad nito, mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.